Ilang taon na ang nakalilipas, natuklasan ng isang lalaki na nagngangalang Minato Neremiya ang kanyang pagkahilig sa kudo habang nanunood ng isang paligsahan kasama ang kanyang ina. Siya ay nabighani sa tunog ng bowstring na tinatawag na suron, na naging dahilan para sabik siyang sumali sa Kudo Club sa Kirisaki Private Middle School. Ngayon, habang naghahanda siyang magsimula ng high school sa Kumi, nagpa siya si Minato na sumama sa isang morning run sa isang magandang landas sa bundok. Habang siya ay nasa isang parke, huminto siya upang maghugas ng kanyang mukha, at biglang tumalon sa kanya ang isang malaking aso na nagngangalang Koma. Kinilala ni Minato na si Kuma ang alagang hayop ng pamilya Tokihiya at inaasahan na makikita niya si Mr. Tokihiya, na kadalasang naglalakad sa kanya. Sa kanyang pagkasorpresa, best friend niya talaga ito na si Seiya Tokihaya. Mabilis na pinaalalahanan ni Seiya si Minato na patuyuan ang kanyang mukha, nag-aalala na baka siya ay siponin. Nang tanungin ni Minato kung pupunta rin si Seiya sa Kisma, tila nagulat si Seiya na alam na ni Minato ang impormasyong ito. Habang sabay silang naglalakad pa uwi, talagang masaya si Seiya na muli silang mag-aaral sa iisang paaralan. Sa seremonya ng pagpasok, si Seiya ay naghahatid ng isang talumpati bilang unang kinatawan. Pagkatapos, nagtipon ng iba't ibang club para mag-recruit ng mga bagong miyembro. Tinakat ng isang matigas na lalaki ang isang recruiter ng soccer club hanggang sasabihin sa kanya ng isa pang lalaki na umatras. Samantala, lumabas sina Minato at Seiya kung saan isang matangkad na lalaki ang biglang yumakap sa kanila. Sa una, iniisip ni Minato na isa itong recruiter, ngunit napagtanto ni Seiya na si Ryuhi Yamanouchi, ang kanilang childhood friend na lumayo noong elementarya. Kahit na mas matangkad, si Ryuhi ay nasa sabik na muling makasama sila sa lalong madaling panahon. Lumapit sa kanila si Tamayo Morioka, ang homeroom teacher ni Ryuhi, na kilala bilang Tommy Sensei. Siya ay humihingi ng tulong sa kanila sa isang bagay ngunit hindi nagpapaliwanag. Nagtataka, sinundan nila siya sa Kudo Dojo, kaya hindi mapalagay si Minato. Sinabi sa kanila ni Tamayo na ang Keizmai ay may Kudo Dojo, ngunit ang club ay hindi aktibo at gusto ng principal na buhayin ito. Tuwang-tuwa si Ryuhi at ibinahagi niya na nag-practice siya ng Kudo noong middle school, na gustong magpatuloy. Binanggit din niya na sina Minato at Seiya ay bahagi ng kanilang middle school team. Gayunpaman, tumanggi si Minato na sumali, ipinaliwanag na mayroon siyang napakaraming mga responsibilidad sa bahay pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina. Si Ryuhi, na hindi alam ito, ay humingi ng paumanhin, ngunit tiniyak siya ni Minato. Hiniling ni Tamayo na sumama sina Seiya at Ryuhi, at pumayag sila. Bago umalis, sinabi ni Tamayo kay Minato na welcome siya anumang oras. Nang maglaon, tinanong ni Seiya si Minato kung talagang isinusuko niya ang kudo, at iginiit ni Minato na huminto na siya. Pagkatapos ng klase, si Minato ay bumili ng mga pamilihan at nagbibisikleta pa uwi. Sa bahay, yumuko siya sa dambana ng kanyang ina bago tumungo sa kanyang silid. Ang kanyang ama ay nag-text sa kanya na nagsasabing siya ay uuwi ng gabi at hindi na kailangan ng hapunan. Nakahiga sa kanyang kama, naririnig ni Minato ang mga estudyanteng nag-uusap tungkol sa mga club na kanilang sinalihan. Sa kanyang bag, may nakita siyang maliit na pouch na may disenyong tutubi, na nagbabalik ng mga alaala. Kinabukasan, pinaalalahanan ng kanilang homeroom teacher ang mga estudyante na isumite ang kanilang mga club form. Pinupuno ni Seiya ang kanya para sa Kudo Club, habang si Minato ay nakatingin sa labas ng bintana. Pagkatapos ng klase, isang babae mula sa Kudo Club ang nakipag-usap kay Seiya, at si Minato ay tahimik na umalis sa likod ng gate. Naabutan siya ni Ryuhi, nakikiusap na dumalo sa Kudo briefing. Tumanggi si Minato, ngunit patuloy na iginigiit ni Ryuhi, sinabing kinakabahan siya sa mga kakaibang babae sa club. Tinatawag pa niyang bayani si Minato, na nakakahiya. Inamin ni Ryuhi na ang panonood kay Minato sa middle school ang naging inspirasyon niya para subukan ang kudo. Nag-aalok siyang tulungan si Minato sa mga gawaing bahay kung papayag siyang dumalo. Sa huli, sumuko si Minato ngunit iginiit na manonood lang siya. Sa Kudo Dojo, naghahanda si Seiya at ilang may karanasang miyembro para sa briefing. Binanggit ni Tamayo na 2 bihasang archer ang sasali at si Seiya ay sabik na muling itayo ang club.
Sa lalong madaling panahon, maraming mga nagsisimula ang dumating. Isang kaakit-akit na lalaki na nagngangalang Nanaw ang bumati sa kanyang mga tagahanga habang ang kanyang seryosong pinsan na si Keito ay pinapagalitan siya dahil sa pagiging maingay sa dojo. Kahit na inaasar nila ang isa't isa, nakatuon si Keito sa kudo. Ang dalawang ito ay ang mga may karanasang miyembro na binanggit ni Tamayo. Ipinakilala ni Tamayo ang mga babaeng miyembro, sina Rika, Noah at Yona. Nagpakilala rin si Seiya at pagkatapos ay pumasok si Ryuhi, hila-hila si Minato. Habang sinisimula ni Tamayo ang briefing, binibigyang diin niya ang disiplinang kinakailangan sa kudo at ipinakilala ang tatlong pangunahing kasangkapan, ang bow, ang palaso, at ang guantes. Upang ipakita, hiniling niya si Minato na mag-shoot. Nagdadalawang isip si Minato, sinabing hindi siya miyembro ng club, ngunit pumalakpak ang mga estudyante, pinipilit siya. Inabot sa kanya ni Keito ang isang arrow at tiningnan ang kanyang pag-asinta. Sa kabila ng mga protesta ni Minato, hinahamon niya ang pagmamataas ni Minato bilang isang archer, na ginagawang hindi siya komportable. Nag-aatubili, kinuha ni Minato ang kanyang sariling guantes mula sa pouch na tutubi. Habang naghahanda si Minato sa pag-shot, ipinaliwanag ni Tamayo ang pamamaraan. Sinabi ni Minato sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito ay iba na, gayunpaman, kapag binitawan niya ang palaso, nakakaligtaan niya ito. Hinihikayat siya ni Tamayo na subukang muli, ngunit nagsimulang manginig si Minato. Habang inaalala niya ang kanyang mga nakaraang kabiguan sa middle school, hindi niya nataman muli at nadidismaya. Pinagalitan siya ni Keito, na dapat niyang seryosohin ang kudo. Si Minato, na nalulula, ay nagpahayag na siya ay hindi na archer at lumayo. Tahimik na pinagmamasdan ni Seiya na si Minato ay nagdurusa sa heke. Habang nagbibisikleta si Minato, naalala niya kung paano siya dinadamayan noong nagsimula ang kanyang pakikibaka sa pagdurusa. Naaalala niya ang pagbagsak pagkatapos ng isang kompetisyon sa middle school habang sinubukan siyang aliwin ni Seiya. Nawala sa pag-iisip, nagbisikleta siya hanggang sa magdilim, huminto malapit sa isang kalsada sa kagubatan. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng ton na nagmumula sa kakahuyan. Naintriga, sinundan niya ang ingay at natuklasan ang isang nakatagong kudo dojo na tinatawag na Yoden no Mori. Doon, nakita niya ang isang binata na nagsasanay ng kudo na may hindi kapani-paniwalang husay. Ang target ay puno na ng mga arrow. Nagmamasid si Minato nang may pagtataka. Sa sandaling iyon, isang puting kwago ang tumawag, na ikinagulat niya, at siya ay natitasid. Napansin siya ng archer at tinawag niya ang kwago na nagngangalang Fu sa kanyang braso. Isang gabi, isang misteryosong lalaki ang nakipag-usap sa kanyang kwago tungkol sa isang hindi inaasahang bisita. Sinubukan ng bisitang si Minato na umalis ngunit natisod at nasugatan ang kanang kamay. Napansin siya ng lalaki at niyaya siya sa loob ng kudo dojo para gamutin ang kanyang sugat. Habang nililinas at binabalot ito, ibinabahagi niya ang kanyang kakaibang paraan ng pagsasanay. Hindi niya binibilang ang bilang ng mga matagumpay na shot, tanging ang kabuoang mga arrow na isinushoot niya araw-araw. Nagpaputok siya ng 100 palaso hanggang umabot siya sa 10,000. Nag-aalok siya kay Minato ng pagkakataong mag-shot, ngunit ang memorya ng kanyang nakaraang pagkabigo ay nanag kay Minato, at mabilis siyang umalis. Kinabukasan sa paaralan, patuloy na iniisip ni Minato ang lalaki. Napansin ni Seiya ang benda sa kamay ni Minato at nagtanong tungkol dito, ngunit umiwas si Minato na sumagot. Nang maglaon, dumating si Ryuhi upang magsanay ng kudo kasama niya ngunit nalaman na umalis na si Minato. Bumalik si Minato sa Yoden Shrine at nakita ang lalaking si Mozaki na nag-aayos ng kanyang arrow. Mapaglarong hiniling ni Mozaki kay Minato na maghanap ng isang kahon ng glove powder na may nakakatawang disenyo ng bikini. Nagdadalawang isip si Minato ngunit sa huli ay ibinigay ito. Dama po ang kwago ni Mozaki sa balikat ni Minato, na ikinagulat niya. Habang nagpapa-arrow si Mozaki, nanunood si Minato na nabibighani. Sa Kudo Club, itinuro ni Tamayo ang mga bagong miyembro tungkol sa mga busog at nagbabahagi ng ilang tradisyonal na karunungan ng kudo. Si Keito, naiinip sa mabagal na takbo, ay nagreklamo, ngunit ipinaalala ni Nanaw sa kanya na ang lahat ay nagsisimula bilang isang baguhan. Nagulat ang mga babae na pinahihintulutan silang humawak ng mga busog sa lalong madaling panahon, ngunit naniniwala si Tamayo na ang pag-aaral sa pamamagitan ng paggawa ay pinakamahusay.
Pagkatapos, tinanong ni Tamayo ang mga may karanasang miyembro kung gusto nilang sumali sa paparating na prefectural tournament. Dahil wala silang sapat na tao para sa isang buong koponan, iminumungkahi niya na individual silang makipagkompetensya. Sumang-ayon ang mga babae, ngunit iginiit ni Seiya na dapat pumasok ang mga lalaki bilang isang koponan, sa pag-aakalang sasali si Minato. Hindi sumang-ayon si Keito, sinabing hindi na babalik si Minato at nagalit siya nang sabihin ni Seiya na mas mahusay na archer si Minato kaysa sa kanya. Sinabihan sila ni Tamayo na pag-isipang mabuti bago magpas siya. Pagkatapos ng practice, naghihintay sina Ryuhi at Seiya ng bus. Iniisip ni Ryuhi kung paano nila makukumbansi si Minato na sumali. Tinanong niya si Seiya tungkol sa Heikei, ngunit ang alam lang ni Seiya ay nahihirapan si Minato dito. Tinukoy ni Ryuhi na gustong makipag-shoot ni Seiya kay Minato, kaya naman nagpipilit siya sa isang team competition. Hindi naman itinatanggi ni Seiya pero hindi lang daw iyon ang dahilan niya, may gusto pa siyang gawin. Mamaya sa Kudo Dojo, naalala ni Minato ang isang kompetisyon noong 10 buwan na ang nakakaraan. Naabot nila ni Seiya ang finals sa Kiraisaki, kung saan inaasahang makakalaban ni Minato si Sho Fujiwara. Bago ang huling round, binanggit ni Sho na nanunood ang kanilang instructor na si Senji Sensei. Dahil sa kumpiyansa, kinuha ni Minato ang kanyang shot ngunit masyadong maagang nabitawan ang palaso, hindi natama ang target. Gulat na gulat, kapwa sila ni Seiya ay napatingin sa shot ni Sho na tumama sa kanyang marka. Lalong lumala ang kaba ni Minato, at patuloy siyang hindi nakakatama, dahilan para matalo ang kanilang koponan. Sa kasalukuyan, si Mozaki ay nag-aalok ng tulong kay Minato habang nagsusulat sa isang kwaderno. Tinanong ni Minato kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos mag-shoot ng 10,000 arrow. Nagulat si Minato, sinabi ng lalaki na iiwan niya ang kudo. Pagkatapos ay tinanong niya si Minato tungkol sa kanyang sariling kinabukasan. Inamin ni Minato ang kanyang pakikibaka sa sakit na Heikei at kung paanong hindi na niya naririnig ang perpektong tunog ng isang putok na tinatawag na suron. Naiintindihan ni Mozaki at ibinahagi na naranasan niya ang Heikei noong high school. Kahit na tumama pa rin siya ng mga target, mali ang kanyang forma. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang ayusin ito ngunit hindi na ito ganap na nakabawi. Sinabi niya kay Minato na ang kudo ay dapat tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama at kung minsan ay nararamdaman niyang hindi siya nakikita sa mundo. Nang gabing iyon, late na umuuwi si Minato. Nakita ni Seiya ang isang balahibo sa kanyang jacket at iminumungkahi na sabay silang pumasok sa prefectural tournament. Tumanggi si Minato, sinabing hindi siya sapat at hindi niya sila nakikita bilang isang koponan. Nang iginiit ni Seiya na sila ay isang team, nag-snap si Minato, nagtatanong kung bakit hindi nagsalita si Seiya noong middle school. Si Seiya, Nenas, ay hinamon si Minato na aminin na siya ang dahilan ng pagkatalo ng kanilang koponan sa finals. Binalaan niya si Minato na kung itutulak pa niya ito, baka paiyakan niya ito. Mag-isa sa kanyang silid, sinubukan ni Minato na pigilan ang mga luha at sumigaw sa kanyang unan. Habang ginagawa ito, ang kahon ng glove powder ay nahulog mula sa kanyang bulsa, na nagpapaalala sa kanya kay Mozaki. Nagpasya siyang ibalik ito sa susunod na araw. Nang gabing iyon, umuwi ang kanyang ama, at naghanda ng hapunan si Minato. Habang kumakain sila, pinupuri ng kanyang ama ang kanyang luto, sinabing parang luto lang ng ina niya. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paaralan at kudo, at ang kanyang ama ay nagpahayag ng kalungkutan na hindi nakita ng ina ni Minato na magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Kinabukasan, bumisita si Minato sa Kudo Dojo para ibalik ang glove powder box. Laking gulat niya nang mapuno ang lugar ng mga taong nagsasanay. Ipinaalam sa kanya ng isang babae na nasawi si Takagawa-san 1 taon na ang nakakaraan, na iniwan si Minato na nalilito. Noong linggo, binisita ni Minato at ng kanyang ama ang libingan ng kanilang pamilya. Naalala ni Minato ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa suron at ang pangako nitong susuportahan siya. Habang nagdarasal sila, hinihikayat siya ng kanyang ama na mamuhay ng walang pagsisisi. Nang gabing iyon, bumalik si Minato sa Kudo Dojo upang ibalik ang kahon. Sinabihan siya ni Mozaki na itago ito. Habang naghahanda si Mozaki na i-shoot ang kanyang ika-10,000 na palaso, biglang nakiusap si Minato sa kanya na huwag mawala, na nagsasabing gusto niyang panoorin pa siyang mag-shoot. Tumawa si Mozaki,
Napagtanto na inakala ni Minato na siya ay isang multo at napagkamalan siyang iba ni Masaaki. Pagkatapos ay hiniling ni Masaaki kay Minato na kunin ang huling shot para sa kanya. Bagamat hindi sigurado, sumasang-ayon si Minato. Namimiss niya ang target, ngunit ang karanasan ay nagdudulot sa kanya ng kaligayahan. Sinabi niya kay Masaaki na alam niyang hindi siya susuko sa kudo at hindi rin siya susuko. Kinabukasan, nagpa siya si Minato na sumali sa Kudo Club, kahit na hindi pa niya nadaig ang kanyang heke. Malugod siyang tinanggap ng mga miyembro ng club, maliban kay Keito, na hindi kinikilala si Minato dahil sa tingin niya ay hindi sapat si Minato. Pagkatapos ng klase, si Ryuhi ay nagmamadaling pumunta sa mga klase ni Minato at Seiya para maglakad kasama sila para mag-practice, na ikinainis ni Minato. Sa pagpapalit ng silid, humingi ng paumanhin si Ryuhi sa ginawa niyang hindi komportable kay Minato, ngunit inamin ni Minato na inaasahan niya ang ilang puot. Tinulungan ni Seiya si Ryuhi na isuot ang kanyang hakama sa unang pagkakataon, at tinitiyak siya nito. Sa Kudo Dojo, tinutulungan ni Minato ang pag-set up ng mga target dahil huli na si Nanao. Pagdating ni Nanao, pinasalamatan niya si Minato at binati siya ng maayos, ipinaliwanag na galing ito sa salitang Turkish na merhaba. Sinabihan siya ni Yona na huwag ay encourage ang mga kalokohan ni Nanao. Ang pag-uusap ay lumilipat sa kung bakit maraming mga nagsisimula ang umalis sa club. Sinisisi ng ilan ang mga tagahanga ni Nanao, habang ang iba ay nakaramdam ng takot kay Keito or nakitang masyadong mabagal ang pagsasanay. Ngayon sa pagdating ni Minato, ang club ay may 8 miyembro. Ipinagtanggol ni Rika sina Nanao at Keito, sinabing ang mga mag-aaral na iyon ay hihinto pa rin naman. Masaya si Nanao na mayroon na silang sapat na mga miyembro para sa isang paligsahan ng grupo, ngunit tumanggi si Keito na makipagtambol kay Minato, na tinawag siyang hindi mapag-aalinlanganan. Nananatiling kalmado si Minato habang nagtatalo ang mga lalaki. Si Tamayo ay nanunood ng hindi nakikialam, na naniniwalang kailangan nilang ayusin ang mga bagay sa kanilang sarili. Hindi niya alam kung bakit nagbago ang isip ni Minato tungkol sa kudo ngunit nagtitiwala siya sa kanyang determinasyon. Pagkatapos ng practice, maagang umalis si Minato para bumili ng grocery. Sa hintuan ng boss, tinanong ni Ryuhi si Seiya kung paano tutulungan si Minato sa heke, ngunit nag-alinlangan si Seiya. Inamin niya na hindi niya naiintindihan ang heke noong middle school at inakala niyang mabilis na makakabawi si Minato. Gusto na ngayon ni Seiya na suportahan si Minato ng tahimik kaysa itulak siya. Samantala, iniisip niya kung ano ang naging dahilan ng biglang pagbabago ng puso ni Minato. Desididong tumulong, pumunta si Ryuhi sa silid-aklatan upang magsaliksik sa heke, na walang malinaw na sagot. Nakilala niya ang isang veterano ng kudo na nagdidirekta sa kanya sa isang archery shop sa Nokizaki Archery Supplies. Binigyan ng may-ari ng tindahan si Ryuhi ng photocopied na diary ng isang taong nakipagpunyagi sa heke kapalit ng pangako ni Ryuhi na bibilhin lahat ng gamit niya sa shop, at excited na pumayag si Ryuhi. Sa bahay, nagbabasa siya ng tala-arawan at nakakaramdam ng pag-asa na malalampasan din ni Minato ang heke. Kinaumagahan, bumisita si Ryuhi sa bahay ni Minato ngunit nalaman sa ama ni Minato na maaga itong umalis. Dumating si Minato sa Kudo Dojo upang maglinis at magsanay ng mag-isa. Binasa niya ang isang tala-arawan na ibinigay sa kanya ni Masaaki tungkol sa pagdaig sa heke. Sinabi sa kanya ni Masaaki na magkikita silang muli kung patuloy siyang magsasanay ng kudo. Palihim na pinapanood ni Ryuhi si Minato gamit ang isang paraan ng pagsasanay mula sa tala-arawan at hinahangaan ang kanyang dedikasyon. Sa tren, tinanong ni Keito si Nanao kung siya ba talaga ang dahilan ng paghinto ng maraming miyembro ng club. Napagtanto ni Nanao na nag-aalala si Keito tungkol dito, ngunit alam din niyang hindi gusto ni Keito ang mga taong hindi sineseryoso ang kudo, tulad ni Minato sa kanyang paningin. Hinahamon ni Nanao si Keito, nagtatanong kung bakit hindi niya kinikilala ang mga pagsisikap ni Minato, ngunit matigas na tumanggi si Keito na sumagot. Tinanong ni Nanao kung bakit hindi pumasok si Keito sa isang malakas na paaralan ng kudo. Inamin ni Keito na gusto niyang maging bahagi ng isang underdog team na tinatalo ang pinakamahusay na paaralan. Hinala ni Nanao, lihim na gustong sumabak ni Keito sa torneo ngunit itinanggi ito ng tanungin. Sa pagsasanay, hiniling ni Minato si Seiya na tulungan siyang i-time ang kanyang buong draw.
Si Keito, na na-distract sa kanilang pagsasanay, ay hindi nataman ang kanyang sariling shot at nadidismaya. Napansin ni Nanaw na mukhang problemado si Ryuhi at kinausap siya. Inamin ni Ryuhi na nagi-guilty siya sa pagkaladkad kay Minato sa club, dahil palagi niya itong nakikitang bayani. Natutuwa siya sa club ngunit kinasusuklaman niya ang tensyon sa pagitan ni Minato at Keito. Tinitiyak sa kanya ni Nanaw na ang kaunting inis ay maaaring maging mabuti sa pagitan ng mga kaibigan at nagpas siyang tumulong. Pinagmamasdan sila ni Seiya at napagtanto niyang may pinaplano sila. Kinaumagahan, plano ni Ryuhi at Nanaw na maagang mag-ensayo sina Keito at Minato, umaasang magagagalang niya ang dedikasyon ni Minato. Gayunpaman, pagdating nila sa paaralan, nakita nilang naroon na si Seiya na nag-iimbestiga kung sino ang maagang naglilinis ng Kudo Dojo. Nagpapakita rin ang mga babae, na curious sa parehong bagay. Dumating din si Keito at narinig nilang lahat si Seiya na nakaharap kay Minato sa dojo. Tinanong ni Seiya kung bakit siya bumalik sa Kudo. Ipinaliwanag ni Minato na kapag nakuha niya ang perpektong tunog ng shot na gusto niya, ito ay naging isang sumpa, na nagdulot sa kanya na huminto. Ngunit nang marinig niya ang isang mas magandang ton ay napagtanto niya na mahal niya ang Kudo para sumuko. Komento ni Seiya na kung sinabi ito ni Minato kay Keito noon, hindi sila mag-aaway. Pagkatapos ay winelcome niya si Minato. Nang marinig ito, tahimik na umalis si Keito. Hinabol siya ni Ryuhi at Nanaw, ngunit ibinasura ni Keito ang kanilang plano. Iginiit ni Ryuhi na malalampasan ni Minato ang Heikei balang araw. Sa paggalang sa paniniwala ni Ryuhi, kinikilala ni Keito si Minato sa ngayon. Nang maglaon, binalaan ni Keito si Minato na kung sakaling gawin niya ang kudo ng kalahating puso, siya ay makai-kick out. Nangako si Minato na hinding-hindi niya iyon gagawin. Sinabi ni Tamayo kay Seiya na hindi niya inaasahan na makikialam siya. Sagot ni Seiya na hindi niya napigilan ang sarili at pareho silang sumang-ayon na ito ay isang magandang unang hakbang. Tuwang-tuwa si Ryuhi na makakapasok na sila sa group tournament. Sinabi sa kanya ni Keito na ang Kirisaki ang pinakamalakas na koponan, na ginagawang sabik si Ryuhi na talunin sila. Gayunpaman, sina Seiya at Minato ay nagpalitan ng nerbiyos na tingin, alam kung gaano kalakas ang Kirisaki. Nang maglaon, ibinalik ni Ryuhi ang tala-arawan sa Nokizaki Archery Supplies. Nagpasalamat siya sa lalaking tumulong sa kanya, na napansin niya ang Keizmai uniform ni Ryuhi. Ipinahayag ng lalaki na siya ay miyembro ng Kudo Club ng Kirisaki. Nang maglaon, ipinaalam niya sa kanyang mga kasamahan sa koponan ang tungkol sa bagong koponan ng Keizmai, ngunit hindi sila nag-aalala. Naniniwala sila na madali silang mananalo, lalo na't mayroon silang Sho Fujiwara. Pabalik sa Keizmai, inanunsyo ni Tamayo na papasok ang club sa prefectural tournament. Inihayag din niya na kukuha sila ng bagong coach, dahil ang kanyang mga problema sa likod ay pumipigil sa kanya sa pag-shoot. Sa gulat ni Minato at Keito, ang bago nilang coach ay si Masaaki. Ang nakakapagtaka pa ay kilala na siya ni Minato at Keito. Si Masaaki ay naging bagong coach ng Kudo Club, na ikinagulat ng mga miyembro. Ipinaliwanag ni Tamayo na sila ay dating magkaibigan at si Masaaki ay may 15 taong karanasan. Napansin ni Minato na ginupit ni Masaaki ang kanyang buhok, at sinabi ni Masaaki na humahad lang ito. Nabigla si Keito dahil sinabi ni Masaaki dati na magpapahinga siya sa Kudo. Gayunpaman, masaya si Minato. Nakilala ni Masaaki si Nanaw, na nagsasabing narinig niya ang tungkol sa kanya mula kay Keito. Nagpakilala sina Seiya at Ryuhi bago magsimula ng pagsasanay si Masaaki. Umalis si Tamayo para sa isang pulong, na pinamumunuan si Masaaki. Pinapanood ni Masaaki si Minato na nag-aalangan bago mag-shot, ngunit itinanggi ito ni Minato. Kapag hindi nakatama si Minato, pinupuri pa rin ni Masaaki ang effort niya. Naiinis si Keito sa kanilang bond, at itinuro ni Seiya na kilala rin ni Keito si Masaaki. Nadismaya si Keito na hindi sinabi ni Minato sa kanya ang tungkol kay Masaaki, habang si Seiya ay nagtataka kung bakit hindi binanggit ni Masaaki si Minato. Nagreklamo si Keito tungkol kay Minato na hindi niya bestie, at tinutokso siya ni Seiya sa paggamit ng salitang iyon. Kinabukasan, pinagalitan ni Keito sina Ryuhi at Minato dahil sa maling pag-set up ng mga target. Inaasar siya ng mga babae at Nanaw dahil sa pagiging mahigpit.
Nang dumating sina Masaaki at Tamayo, ipinaalala ni Tamayo kay Keito na ang kudo ay tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama, na ikinalito niya dahil palagi niyang nakikita ito bilang isang individual na sport. Sinabihan siya ni Masaaki na alalahanin ang aralin. Nang gabing iyon, tumambay sina Keito at Nanao sa kwarto ni Keito. Hinala ni Nanao na mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama dahil sa paparating na paligsahan ng grupo. Habang binabalutan ni Keito ang nasugatang braso ni Nanao, iginiit niya na mas mahalaga ang kasanayan kaysa sa pagpapagaan ng pakiramdam ng iba. Inakusahan siya ni Nanao na nagseselo sa atensyon ni Masaaki sa iba, ngunit itinanggi ito ni Keito at sinabing hindi niya gusto si Minato dahil siya ay walang alam. Samantala, si Minato ay naghahanda ng hapunan para sa kanilang sarili at sa kanyang ama. Napansin ng kanyang ama na mukhang masaya siya. Tumunog ang doorbell, inihayag sina Seiya at Koma. Tila nagulat si Seiya nang makitang maagang umuwi ang ama ni Minato. Nang tanungin ni Minato kung bakit sila dumating, gumawa ng dahilan si Seiya tungkol sa takdang aralin at pagkatapos ay umalis, nadismaya na nabigo ang kanyang plano. Sa pagsasanay, nagpupumilit si Ryuhi na i-shoot ang kanyang pana. Lumapit si Keito para tumulong ngunit aksidenteng nataman ni Ryuhi ang noo ni Minato. Pinagalitan silang dalawa ni Seiya, pero pilit pinapakalma sila ni Minato at pinagsalitaan siya ni Keito para tumigil sa pag-arte ng mabuti. Dumating si Masaaki at nag-anunsyo ng mock tournament. Tutol naman si Keito, dahil masyado pang maaga. Itinuro ni Nanao na mayroon lamang 3 babae, ngunit ipinahayag ni Masaaki na siya at ang isang Oni Archer ay sasali. Ang Oni Archer pala ay si Tamayo, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Masaaki na si Tamayo ay bihirang mag-shoot dahil sa mga problema sa likod. Kaagad na pumayag si Keito na sumali nang marinig na lalahok si Masaaki ngunit nadismaya nang malaman na makikipagkompetensya sila sa isa't isa. Ang mga koponan ang magpapasya sa kanilang shooting order. Nagdagdag si Masaaki ng panuntunan, ang natalong koponan ay dapat magsilbi sa mga nanalo. Nagtalo sina Keito at Seiya tungkol sa huling pag-shoot, ngunit ang oras ay naubusan at nagsimula ang paligsahan. Naunang mag-shoot ang boys team, kasunod ang girls mixed team. Kapag turn na ni Tamayo, inaasahan ng mga lalaki na mamimiss siya ang target dahil sa nanginginig niyang mga kamay, ngunit nagulat siya sa pamamagitan ng pagtama sa gitna. Ang walang kamali-mali na shot ni Masaaki ay humahanga sa lahat. Ang koponan ng mga babae ay nanalo, na ginagawa ang mga lalaki bilang kanilang mga tagapaglingkod bilang parusa. Ang mga lalaki ay nagsusuot ng mga katulong na t-shirt at nagbubunot ng mga damo sa hanay. Tinutokso ni Nanao at Ryuhi si Keito, na sinisisi si Minato sa kanilang pagkatalo. Habang muling nagtatalo sina Keito at Seiya, hiniling ni Ryuhi na magkaayos sila. Nang matapos, humiling si Keito ng rematch ngunit sinabihan na ang pananakit ng likod ni Tamayo ay pumipigil sa kanya sa pag-shoot muli. Tinanong ni Seiya kung gaano katagal sila dapat maglingkod, at pabirong sinabi ni Masaaki na magpakailanman bago ihayag na para lang ito sa araw na ito. Sa isang 3 araw na kampo ng pagsasanay sa katapusan ng linggo, si Keito ay nasa sabik, habang si Nanao sa una ay tumanggi, na nagsasabing siya ay may kadate. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagpasya siyang umalis. Nais ding sumali ni Ryuhi ngunit kailangan ng pahintulot ng magulang. Pinaalalahanan ni Masaaki ang mga lalaki na dalhin ang kanilang mga kamiseta ng tagapaglingkod mamaya. Pinakain ni Keito ang kanyang pasang si Lucy, at nakatanggap ng mensahe mula kay Masaaki na humihiling sa kanya na dumating ng 1 oras ng maaga sa kampo para sa isang pabor at masayang sumang-ayon si Keito. Sa unang umaga ng training camp, maagang dumating si Keito at nakita niya ang isang lalaking kumukuha ng litrato sa isang shrine. Sa loob, tinulungan ni Masaaki si Minato na isuot ang kimono ng kanyang yumaong lolo para sa isang ceremonial na pag-shoot. Nagtanong si Minato kung bakit una siyang sinabihan ni Masaaki na umalis sa kudo sa halip na sumali sa club, ngunit bago pa makasagot si Masaaki, si Keito ay nagmamadaling hinayla ang photographer. Nilinaw ni Masaaki na ang lalaki ay ang kanyang kuya na si Rin. Ang natitirang bahagi ng club ay nagtitipon sa kudo dojo na naghihintay para sa seremonya. Nagtsismisan sina Yona at Noah na hindi magkamukha sina Masaaki at Rin. Hindi nagtagal ay nagpakita sina Masaaki, Keito, at Minato, at ibinalita ni Tamayo ang pagsisimula ng Yoshi Training Camp. Nananatili si Keito kay Masaaki habang si Minato ay lumipat sa Ozachi.
Sa pagsisimula ng seremonya, sinasalamin ni Minato ang Yoshi bilang panalangin para sa kaligtasan ng archery. Naniniwala siya na kung may Diyos ng archery, tiyak na pinapanood niya si Mozaki at umaasa na balang araw ay ngingiti rin ang Diyos na iyon sa kanya. Sa ikalawang araw ng training camp, maagang ginigising ni Mozaki ang mga lalaki. Habang sila ay nakaupo, kinukunan sila ni Rin ng mga larawan habang sila ay kalahating tulog. Pagkatapos ay sinabi ni Mozaki sa lahat na mayroon lamang silang 15 minuto upang maghanda, pagkatapos nito, kailangan nilang mag-assemble sa main hall. Samantala, nagising din si Seiya na kalahating tulog, at ang kanyang malamayan na mga galaw ay nakakatakot sa lahat ng isang segundo. Sa sandaling magtipon sila sa bulwagan, tinitingnan ni Mozaki ang kanilang pagdalo at binibigyan sila ng mga gawaing bahay tulad ng pagpapakintab ng mga sahig at pag-aayos ng mga plate. Reklamo ni Keito, kadalasang iyon ang mga trabaho niya, ngunit walang nakikinig. Pagkatapos ng almusal, tumungo ang mga lalaki sa Kudo Dojo. Gayunpaman, sa halip na magsanay, sinabihan sila ni Mozaki na bunutin ang mga damo mula sa damuhan. Dahil dito, nadismaya si Keito at sinabihan si Mozaki na huwag gawin ito. Yung iba naman, masama ang loob dahil gusto nilang mag-practice para sa tournament imbes na gumawa ng mga gawain. Nagsalita si Nanao at sinabi kay Mozaki na hindi ito isang kampo ng pagsasanay sa kudo. Nakiusap ang mga lalaki kay Mozaki na hayaan silang magsanay ng kudo. Sa wakas, sumasang-ayon siya ngunit hayaan lamang silang ayusin ang target na bangko, mag-set up ng mga target, at maglagay ng mga bagong target na sheet. Nang magsalita muli si Keito, sinabihan siya ni Mozaki na maaari siyang magsimula sa paggawa ng pagkain sa kusina. Sa sandaling iyon, nagsalita si Seiya at sinabi ang iniisip ng lahat, na gusto nilang turuan sila ni Mozaki kung paano mag-shoot. Bilang tugon, sinabi ni Mozaki sa kanila na gusto niyang mag-shoot sila ngunit ipinaalala sa kanila na ang isang laban ay isang laban. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sa wakas ay sinabi ni Mozaki na maaari silang magsanay ng pagpana kung tatapusin muna nila ang kanilang mga gawain. Bagamat hindi masaya ang mga lalaki, pumayag silang gawin ang gawain. Nang maglaon, sinimulan ng mga lalaki na pukawin ang dumi upang ihanda ang lugar. Habang nagtatrabaho sila, sinabihan ni Ryuhi si Keito na magdahan-dahan, sinasabing napakabilis niya. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Keito na kailangan nilang palambutan ang dumi kung gusto nilang iset up ng maayos ang mga target. Pagkatapos ay lumingon si Ryuhi kay Seiya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sagot ni Seiya na kung hindi lang tama ang anggulo, medyo naiinis siya. Mamaya, inanunsyo ni Mozaki na naghihintay ang master team. Kapag natapos na ng mga lalaki ang kanilang trabaho, kakailanganin nilang itala ang resulta ng mga bait at kunin ang kanilang mga arrow. Kahit hindi natutuwa ang mga lalaki dito, pumayag pa rin sila. Pagkatapos ay sinabihan ni Mozaki si Rin na kunin ng maayos ang mga larawan. Ang isa sa mga babae ay nagrereklamo na hindi patas ang pagsasanay ng wala ang mga lalaki, gayunpaman, sinabi sa kanya ni Mozaki na matututo ang mga lalaki sa pamamagitan ng panonood. Pagkatapos ay tinanong ni Seiya si Mozaki kung maaari silang magsanay kung mayroon pang natitirang oras. Sa halip na sumagot, hindi pinansin ni Mozaki ang kanyang tanong at sinabihan silang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Maya-maya, naglakad ang mga lalaki patungo sa supermarket. Sa daan, iminumungkahi ni Nanao na maghiwalay sila upang makatipid ng oras. Sumang-ayon si Keito, sinabi na kailangan nilang magmadali upang turuan sila ni Mozaki nang hindi na nagsasayang ng oras. Mabilis na tumungo ang grupo sa tindahan. Sa sandaling dumating sila, nagalit si Keito at sinabihan ang lahat na kunin ang mga pamilihan sa loob ng 20 minuto at magkita muli sa lugar. Sa seksyon ng karne, napansin ni Minato ang isang karatula na nagsasabing mayroong 20% na diskwento sa karne. Nagtataka, lumingon siya kay Nanao at tinanong kung galit sa kanya si Keito. Saglit na nag-isip si Nanao at saka sinabing hindi naman talaga napupuot si Keito sa sinuman pero baka mamaya ay mag-iinarte siya ng mas maayos kay Minato. Pagkatapos ay idinagdag niya na minsang nagpunta si Keito para bumili ng espesyal na sombrero para kay Minato. Pagkaraan ng ilang oras, nagkita muli ang mga lalaki sa lugar. Hindi nagtagal, nagsimula silang magtalo tungkol sa kanilang mga paboritong uri ng karne. Gusto ng ilan sa kanila ang karne ng baka, at medyo umiinit ang debate.
Nang maglaon, nagpasya silang mag-selfie ng grupo kasama ang isang kalapit na estatwa, ngunit sa kanilang pagkuha ng larawan, isang malakas na bagzo ng hangin ang biglang tinatangay ang espesyal na sombrero ni Nanaw. Pagbalik nila, napansin ni Mozaki na basang-basa sila at tinanong kung nahulog sila sa ilog. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Nanaw na lumipad ang kanyang sombrero dahil sa hangin at hinabol ito ni Minato upang kunin ito. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Mozaki at sinabing maliligo muna ang mga master, ngunit sa pagkakataong ito ay dapat na silang maglinis sa banyo. Lumingon si Kaito kay Minato at nagtanong kung bakit niya sinundan ang sombrero. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Minato na sinabi sa kanya ni Nanaw na ang sombrero ay isang espesyal na regalo mula kay Kaito, kaya naramdaman niyang kailangan niyang bawiin ito. Habang ang ibang mga lalaki ay sama-sama sa kanila sa paliligo, tinanong ni Nanaw si Seiya kung bakit siya nagpasya na pumunta sa Kazmai. Sumagot si Seiya na siya ay dumating dahil kay Minato, na ikinagulat ng lahat, lalo na si Minato, na walang ideya. Samantala, narinig ni Mozaki ang pag-uusap ng mga lalaki sa paliguan at ibinalita na tapos na ang kanilang oras. Maya-maya, nagtitipon ng grupo para magluto ng barbecue. Sa pagkakataong ito, si Nanaw ang nangunguna sa paglilingkod sa mga masters, naghahanda ng espesyal na mushroom at cheese barbecue. Pagkatapos ay tinanong ni Shorejiko si Nanaw kung maaari niya itong gawing masarap na latte. Ang iba ay tinutokso siya, na sinasabing siya ay masyado sa ganito. Pagkatapos ay lumingon si Nanaw kay Minato at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nakangiti si Minato at sinabing chocolate bananas. Samantala, kinunan ni rin ang ilang larawan ng mga lalaki at ipinakita ang mga ito kay Mozaki, na tumawa sa nakita. Habang sinusulyapan ni Minato ang basang damit, tumingin siya kay Mozaki at nagtanong kung bakit niya pinili na maging coach nila, na sinagot niya na dahil iyon kay Tamayo Sensei. Kinabukasan sa Kudo Dojo, sinabi ni Mozaki sa mga lalaki na tinatanggap niya ang kanilang mga tungkulin at binibigyan sila ng pahintulot na magsanay ng Kudo. Di nagtagal, bumalik din si Tamayo Sensei, na sinabing dumating siya para utusan silang mag-shoot. Pagkatapos ay itinalaga ni Tamayo ang lahat kay Yuntaki at Achai. Gusto ni Mozaki kung paano niya ginawa si Namanato na Achai at Kaito na Yuntaki. Pagkatapos, ang mga lalaki ay nagsimulang mag-practice ng kanilang mga posisyon, na nakatuon sa kanilang anyo. Nang maglaon, binigay sa kanila ni Tamayo Sensei ang kanilang mga uniforme. Napuno ng excitement ang hangin habang sinusuot nila ang mga ito. Sa wakas, kinunan ni rin ang isang huling larawan ng grupo. Kinabukasan, inanunsyo ni Tamayo na magsisimula ang midterms sa susunod na linggo. Kumaway si Nana sa mga babae at naglakad kasama si Ryuhi. Lahat ng tao sa archery club ay maagang dumating para magsanay dahil hindi sila makakagawa ng mga aktibidad sa club tuwing midterms. Tinuruan ni Mozaki si Ryuhi kung paano hawakan ang busog, ngunit hindi pa rin niya nakuha ang pag-shoot. Samantala, lumingon si Mozaki kay Kaito at nagtanong tungkol sa tanong niya kanina. Nagbabala siya na kung hindi magtatanong ngayon si Kaito, kailangan niyang maghintay ng isang linggo. Sabi ni Kaito na gusto niyang lumiko ang kanyang pana. Pinahahalagahan ni Mozaki ang kanyang tanong, sinasabi sa kanya kung hindi ito nangyayari kung gayon siya ay may kulang. Habang naghahanda si Kaito sa pag-shoot, ipinaliwanag ni Mozaki ang pamamaraan ng step by step. Nakatuon at binitawan ni Kaito ang arrow, ngunit hindi pa rin niya naabot ang target. Kinuha ni Mozaki ang busog at naglabas ng perpektong shot. Ang arrow ay tumama sa gitna, na ikinagulat ng lahat. Nadidismaya ang mga lalaki sa pahinga, na nagpapatawa kay Mozaki. Pagkatapos, sinimulan nilang linisin ang dojo. Habang nagtatrabaho sila, lumingon si Minato kay Mozaki at tinanong kung kailangan niyang ibalik ang kimono. Sinabi ni Mozaki na ang mga turo ng kanyang lolo ay ginawa siyang archer. Pagkatapos maglinis, malungkot pa rin ang mga lalaki sa darating na pagsusulit. Sinabi ni Nanaw na si Mozaki ay iba kay Tamayo Sensei. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Seiya, sinabi na tama ang mga pahayag ni Mozaki. Sabi ni Nanaw kung ang master ni Mozaki ang nagsabi niyan, baka mas magaling pa siya sa kanya at ang sabi ni Minato ay ito ang kanyang lolo. Nang maglaon, habang sinisimulan ni Mozaki na isara ang dojo, nilapitan siya ni Tamayo Sensei at nagtanong tungkol sa kanyang nararamdaman para sa darating na katapusan ng linggo.
Samantala, sa isa pang Kodo Club, ang kambal na magkapatid ay kumukuha ng kanilang mga shot ngunit nauwi sa pagtama ng mga target ng isa't isa. Tinawag sila ni Mamora, binabalaan sila na hindi sila dapat magbiro sa kanilang layunin. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya silang mabuti, napagtanto niya na ang kanilang anyo ay ganap na naiiba sa karaniwang ginagamit ng mga Kirisaki shooter. Sa tabi nila, nakatayo si Sho habang nakatutok ang arrow. Mula noong unang taon niya sa middle school, nakapagbigay na siya ng magagandang kuha. Sa pagmamasid sa kanya, naalala ni Mamora ang isang taong dati niyang kilala. Biglang sumulong si Murray Sensei at inanunsyo na gaganapin ang mga tryout sa isang araw upang matukoy kung sino ang lalahok sa paligsahan. Itinaas ni Manji ang kanyang kamay at nagtanong tungkol sa pamantayan sa pagpili. Ipinaliwanag ni Murray Sensei na ang mga lalaki at babae ay kukuha ng kanilang 10 pinakamahusay na shot, at ang mga may pinakamataas na marka ay magiging kwalipikado. Walang salita, inilabas ni Sho ang kanyang arrow at lubusang inihanda ito. Ang arrow ay lumipad ng diretso sa gitna ng target, na ikinagulat ng lahat. Samantala, si Kaito ay nagsasanay sa kanyang aim sa kanyang bahay nang pumasok si Nanao at sinabi sa kanya na siya ay nahuhumaling. Sa kabilang banda, lumingon si Minato kay Seiya at tinanong kung mayroon siyang gustong pag-usapan. Binanggit ni Seiya si Sho at tinanong kung handa na si Minato na harapin siya sa paligsahan. Ipinunto niya na kung dadalo si Sho, tiyak na magkakasalubong sila. Gayunpaman, sinagot lang ni Minato na malamang nakalimutan na siya ni Sho sa ngayon. Sa labas ng Kudo Hall, nakaupo sina Manji at Shichi kasama si Sho. Tinanong nila siya tungkol sa taong nag-self-destruct sa tournament noong nakaraang taon. Sinulyapan sila ni Sho at tinanong kung sinasadya ba nila itong tanungin. Bilang tugon, sinabi ni Manji at Shichi na gusto lang nila ang mga taong magaling sa kanilang ginagawa. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Kabishima si Sho at sinabihan si Sho na sinasadyang makaligtaan ang mga target. Sa kabilang banda, lumabas si Mozaki para uminom ng alak kasama si Tamayo Sensei. Habang magkasama silang nakaupo, humigop si Tamayo Sensei at ipinahayag ang kanyang pagpapahalaga sa pagiging coach ni Mozaki. Pagkatapos ay binanggit niya na sa pangalawang pagkakataon na tinawag niya si Mozaki, ito ay isang hindi pag-aapura na tawag. Nang marinig ito, sinabi ni Mozaki na ang kanyang lolo ay isang mahusay na archer ngunit bilang isang guro siya ay mahigpit. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang huling pagsusulit, tumakbo ang mga lalaki patungo sa Kudo Dojo, nasa sabik na magsanay muli. Pagdating nila, ipinaalam ni Mozaki na natanggap na nila ang mga programa para sa paligsahan. Nagkukumpulan sila para tingnan ito. Matapos ay scan ang listahan, nanlaki ang mga mata ni Minato sa gulat. Napagtanto niya na ang kanyang pangalan ay nasa pinakatuktok ng listahan, at sa ibaba pa lamang ay nakita niya ang pangalan ni Sho. Dumating si Minato sa Kyoka Kudo Hall na tumatakbo sa kabilang panig. Habang lumilingon siya sa paligid, nakita niya ang isang babaeng nagsasanay ng archery. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Sho. Nang mapansin niya si Minato, tumangala siya at nagtanong, "Sino ka?" Sa sandaling iyon, biglang nagising si Minato at ito ay panaginip lang pala. Samantala, sina Kaito at Nanao ay nasa tren na patungo sa venue ng tournament. Tumingin si Nanao kay Kaito at sinabihan siyang umupo, ngunit tumanggi si Kaito dahil gusto niyang dagdagan ang kanyang aura points. Kasabay nito, si Minato ay nasa bahay na naglalaro kasama ang kanyang aso, nag-e-enjoy ng panandaliang pagpapahinga. Samantala, si Seiya at ang kanyang ina ay naghahanda ng magkasama sa paglalakbay. Habang naglalakad sila, tinanong niya kung nakikilahok sila sa mga individual na laban ngayon. Umiling si Seiya at ipinaliwanag na ang mga arrow na dala nila ay para sa pagsasanay sa paaralan dahil ito ang seremonya ng pagbubukas. Sa kabilang banda, si Nanao ay nasa templo ng Tame Time na nagdarasal na maging maayos ang lahat at mabilis na gumaling si Minato. Sina Mozaki at Tamayo Sensei ay tinatanggap ang mga lalaki pagdating nila sa bulwagan. Tinitingnan sila ni Tamayo Sensei at inutusan silang magpaputok ng mabuti sa bawat shot. Samantala, pinaalalahanan sila ni Mozaki na ngayong araw ay minarkahan ang unang pampublikong laban ng Keizmai High School Kudo Club. Bukod dito, ipinaliwanag niya na ang isang paligsahan ay may ganap na kakaibang kapaligiran, kaya hindi sila dapat malito sa kanilang kapaligiran. Sa halip,
hinihimok niya silang manatiling nakatuon sa kanilang sarili sa kanilang pagganap. Nauna muna sina Tamayo Sensei at Mozaki para pag-usapan ang isang bagay sa mga organizer. Samantala, sa loob ng bulwagan, ang mga lalaki ay nasa sabik habang sila ay sama-sama sa karamihan. Sa nakikitang napakaraming magagandang dalaga sa paligid, hindi nila maiwasang mabalisa. Sinabi ni Nanaw na maganda talaga ang mga babae sa Hakama kaya naman namula si Ryuhi sa kahihiyan. Maya-maya lang, biglang napansin ni Keito ang Kirisaki team na papalapit sa kanila. Ang kambal na Sog-ara mula sa Kirisaki High School ay napailing sa mga lalaki habang sinasabi nila kay Nanaw na ang kanilang mga babae ay hindi interesado sa kanila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nahuli ang kambal nang mapansin nila sina Seiya at Minato, na kinilala sila bilang mga dating kasamahan ni Sho. Nang magsimula silang tumawa sa kanila, tinawag sila ni Keito na kambal sa uma. Galit na galit kung bakit nila pinagtatawanan ang kanyang mga kaibigan, sa paghaharap ni Minato ay nakaharap ang kanyang dating kakampi na si Sho. Sabay silang unang natuto ng kudo noong bata pa sila. Pagkatapos ay bumaling siya kay Seiya, sinabing hindi pa rin siya nagbabago, nag-iinarte pa rin na parang puppet ni Minato. Sumagot si Seiya na narinig niya kamakailan na nakashoot si Sho ng isang 20-shot na kaichu. Hindi iyon sinasagot ni Sho, sa halip, lumingon siya kay Minato at nagtanong kung makikipagkompetensya siya sa mga individual na laban ngayon. Hindi makapaghintay si Sho na harapin si Minato, na ikina-curious ni Keito. Lumipat si Sho patungo kay Minato at sinabi na palagi siyang naniniwala na babalik siya sa kudo. Lumingon si Seiya kay Ryuhi at nagtanong kung talagang hindi niya alam ang tungkol sa Pangulo. Mabilis na humingi ng paumanhin si Ryuhi sa pagsiwalat ng impormasyon sa kanilang kalabang grupo. Hindi nagtagal, magsisimula na ang individual na kompetisyon ng mga babae. Habang nagpapatuloy ang laban, hindi nakuha ng isang babae ang kanyang shot at nagsimulang pumalakpak ang kalaban. Mabilis siyang pinigilan ni Minato, ipinaliwanag na para lang sa kaichu ang palakpakan. Pagkalipas ng ilang sandali, matagumpay na natamon ni Rika ang isang kaichu. Gayunpaman, nahihirapan si Noah. Namimiss niya ang lahat ng kanyang target dahil sinusubukan niyang makipagkompetensya habang nilalagnat. Nang mapansin ang kanyang kalagayan, tahimik na sinabi ni Nanaw kay Keito ang tungkol sa kalusugan ni Noah. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang kambal na Sog-ara, na ikinairita ni Keito sa kanilang mga komento. Bago pa lumala ang mga bagay-bagay, pumasok si Sho at mahinahong sinabi sa kanila na hindi tama na kutsain ang iba. Oras na para magsimula ang individual qualifier ng mga lalaki. Nakarating si Keito sa kanyang posisyon at natamon ang isang kaichu. Nagulat si Ryuhi nang makitang napayuko ni Keito ang kanyang bow. Samantala, perpektong nakatama si Sho, at si Minato, na nakitang nag-shoot si Sho sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay natigilan sa kung gaano siya kahusay. Samantala, namiss ni Keito ang kanyang pangalawang shot, kaya napagtanto ni Seiya na may hindi magandang nangyari. Pinipilit ni Keito na lumiko ang kanyang busog, ngunit ang kanyang focus ay malinaw kay Sho sa halip na sa kanyang sariling anyo. Habang nagpapatuloy ang laban, patuloy na nag-shoot si Keito na parang stormtrooper, na nagdulot ng pag-aalala sa koponan. Nagmamasid ang lahat na balisa, hindi sigurado kung ano ang mali. Nanalo si Sho sa kompetisyon pagkatapos ng isang tie-breakang na laban sa pagitan nila sa Hiroki. Sa huli, ang tanging mula sa Kazemai na pupunta sa finals ay si Rika. Dahil sa pagkabalisa, biglang bumangon si Nanaw at nagtungo sa banyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Minato na si Sho ay hindi katulad ng dati. Naalala niya ang parehong panaginip kung saan sinabi niya kay Sho na gusto niyang yumuko. Sinabi sa kanya ni Sho na ang termino ay shoot. Nang makita ni Minato si Sho na naglalakad sa labas, tumakbo siya papunta sa kanya. Nakita ni Minato si Keito na galit na sumusuntok sa isang puno, na dismaya sa kanyang masamang resulta. Sa huli, hindi nakuha ni Mamora ang kanyang pang-apat na shot at si Sho ang nanalo. Pagkatapos ng kompetisyon, tinipon ni Mozaki ang lahat at ipinaalam sa kanila na bumuti na ang pakiramdam ni Noah. Sinigurado niyang pauwiin muna siya. Samantala, naglalaan ng ilang sandali si Tamayo Sensei upang pahalagahan ang pagsisikap at pagganap ng lahat. Nang mapansin ang madilim na kapaligiran, hinikayat niya at ni Mozaki ang koponan ng ngumiti, na nagpapaalala sa kanila na marami pang laban sa hinaharap.
Gayunpaman, lumingon si Mozaki kay Keito at pinagalitan siya sa pagpilit ng kanyang pana na lumiko. Mahigpit niyang sinabi sa kanya na kailangan niyang bitawan ang obsesyon na ito kung gusto niyang umunlad. Sa gabi, tumangging magpahinga si Keito at patuloy na nagsasanay ng may determinasyon. Samantala, si Minato, na labis na naantig sa hindi kapani-paniwalang pag-shoot ni Sho at naapektuhan ng nangyari kay Keito, ay nagpasya. Determinado siyang gawin ang kanyang makakaya sa group competition bukas. Pangalawang araw na ng paligsahan at oras na para sa laban ng grupo. Tinipon ni Tamayo Sensei ang mga lalaki at pinaalalahanan sila na huwag masyadong mabalisa, na hinihikayat silang manatiling kalmado at nakatuon. Gayunpaman, mukhang may masamang balita na si Mozaki. Ipinaalam niya sa koponan na ang isa sa mga paaralan ay huminto sa kompetisyon. Bilang resulta, magpapaputok ang Case Maihai sa ikalawang hanay. Nagulat ang mga lalaki nang ihayag ni Mozaki na ang koponan sa unang hanay ay ang Kirisaki. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Keito sa kasabikan. Nangangahulugan ito na sa wakas ay makakaharap na niya sila. Samantala, nalilito si Minato sa pag-alala sa kanyang nakaraan. Naaalala niya ang pagsasanay sa tabi ni Sho sa loob ng 3 buwan nang hindi man lang gumagamit ng arrow. Gayunpaman, nang hilingin ni Ryuhi kay Seiya na tumulong sa pag-aayos ng kanyang busog, nananatiling nawala si Seiya sa kanyang sariling mga iniisip. Sa kabilang banda, lumingon si Keito kay Nanao at sinabihan siyang seryosohin ang mga bagay-bagay ngayon. Pinaalalahanan niya na ito na ang pagkakataon nila para makaganti sa mga tumawa sa kanila. Biglang tumayo si Minato, tumingin sa kanyang mga kasamahan, at kumpiyansang sinabi sa kanila na handa na siyang lumaban. Samantala, nilapitan ni rin sina Saiyo at Hanazawa, sinabi sa kanila na narito siya para suportahan ang Kezmai. Oras na para pumasok sa bulwagan ang pangkat-3 ng paligsahan. Ang Team Kezmai at Kirisaki ay nakatayo sa kanilang posisyon, nakatingin kay Sho habang si Rin ay nagtataka kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Saiyo na siya ang first placer kahapon. Na-miss na naman ni Keito ang shot niya at nang makita ito, iniisip ni Rin kung lumala na ba si Keito mula noong training camp. Samantala, ang pangalawa at pangatlong archer ng Kirisaki ay nagliliyab sa kanilang mga shot na may kahangahangang bilis. Nagtataka, lumingon si Rin kay Saiyo at tinanong kung iyon ay isang karaniwang pamamaraan. Bago makasagot si Saiyo, isang random na lalaki na nakaupo sa tabi nila ang nagsalita, na nagpapaliwanag na ito ay isang lehitimong diskarte sa archery. Sa kanilang pagtataka, ang lalaki pala ay isang taong namamahala sa lugar. Patuloy niyang ipinaliwanag na sa Kudo High School, kung gusto mong manalo, kailangan mo lang maabot ang target at walang ibang mahalaga. Samantala, si Minato naman ay kumukuha ng kanyang shot, ngunit kahit mabilis ito ay hindi pa rin tumatama. Sa pagsisimula ng ikalawang round, isang hindi inaasahang problema ang nangyari, biglang naputol ang bowstring ni Ryuhi. Sa kabila ng pagkabigo ng kagamitan, binibilang pa rin ito ng mga hukom bilang isang missed shot. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Nokizaki si Ryuhi at sinabi sa kanya na ibinenta niya ang bowstring na iyon kahapon lang. Gayunpaman, umiling si Ryuhi at ipinaliwanag na ito talaga ang kanyang lumang string. Sinabi sa kanya ni Nokizaki na ibigay sa kanya ang string. Pagkatapos ay pinagmasdan niyang mabuti ang string bago ibinalik ang tingin kay Ryuhi. Sinasabi niya sa kanya na magkaroon ng higit na tiwala sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, sumali si Mozaki sa pag-uusap. Nagtataka, lumingon si Rin kay Mozaki at nagtanong kung kilala niya si Nokizaki. Gayunpaman, si Nokizaki, na nahuli, ay nabigla nang marinig na sina Mozaki at Rin ay magkapatid mula sa ibang ina. Higit pa rito, sinabi ni Nokizaki kay Mozaki na pinahiram niya ang kanyang mga panic note kay Ryuhi. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Nanao na bigyan ng katiyakan si Keito, na sinasabi sa kanya na okay lang na makaligtaan ang isang shot. Gayunpaman, si Keito, bigo at naiinis, ay galit na gumanti sa kung gaano niya sineseryoso ang archery at sinabihan niya si Nanao na umalis. Si Minato, na nakatayo sa likod ng isang puno na nanonood sa kanila, ay humakbang pasulong at tinanong si Nanao kung plano niyang sundan si Keito. Umiling si Nanao, na nagpapaliwanag na si Keito ay awkward lang sa paligid ng lahat. Sinabi ni Minato kay Nanao na tumitingin siya sa isang bagay na higit sa target, at iyon ang nagpapasigla sa kanyang mga kuha.
Sumagot si Nanaw na ang ilang mga tao ay ipinanganak na may tunay na talento at inilalagay ang lahat ng mayroon sila sa archery, at hindi niya matatalo ang mga taong ganoon. Si Nanaw ay patuloy na nag-iisip kung bakit siya nag-shoot at kung ano ang tunay na nagpapanatili sa kanya ng motibasyon. Maya-maya lang, dumating si Seiya at tumingin kay Minato na may pag-aalala. Sinabi niya sa kanya na iniwan siya nitong mag-isa kanina at tinanong kung ayos lang siya. Isang round na naman at muling sumablay si Kaito sa isang shot, kasunod si Ryuhi. Gayunpaman, bago kumuha ng kanyang turn, iniisip ni Minato ang damdamin ni Kaito, sinusubukang unawain ang kanyang pagkabigo. Sa isang malalim na paghinga, tumutok siya at binitawan ang kanyang palaso. Lumipad ng diretso at mabilis ang shot ni Minato, perpektong lumapag sa gitna, katulad ng kay Sho. Naghahanda si Kaito na mag-shoot muli, determinadong mag-focus sa pagkakataong ito. Iniisip niya kung paano niya kailangang tumigil sa pag-arte na parang talunan at magtiwala na lang sa sarili niya. Sa panapanahong paghinga, binitawan niya ang kanyang arrow at tumama ito sa target. Isa-isa, lahat ng mga lalaki ay nagagawang matamaan ang kanilang mga shot sa round na ito. Pagkatapos ng laban, nagmamadaling pumunta si Ryuhi sa results board, nababalisa itong sinusuri. Nanlaki ang mga mata niya sa excitement nang makita ang resulta na nakapasa ang Kezmai. Ang mga lalaki ay nakatayo sa pagkabigla at pagkamangha, halos hindi makapaniwala sa kanilang tagumpay. Lumingon si Minato kay Kaito at nagpasalamat. Ipinaliwanag niya na kahapon ay nagalit si Kaito sa ngalan niya, at dahil doon, hindi siya makapag-focus ng maayos. Tumayo si Kaito at sinabi sa lahat na sa susunod ay mananalo na sila. Binabati ni Tamayo Sensei ang mga lalaki sa pagpasa, sinabing ang kanilang mga shot sa ikalawang quarter ay kamangha-mangha. Ang koponan ay nabigla pa rin, sinusubukang ay proseso ang nangyari. Lumingon si Minato kay Masaaki na may pagtataka. Tinatanong niya ito kung bakit niya ginawa ang atchay, ngunit kahit na tinatanong niya ito, hindi niya maitago ang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Siya ay masaya tungkol dito at isang nakakaalam na ngiti lang ang iginanti ni Masaaki sa kanya. Sa labas, si Sho at ang kanyang mga kasamahan ay nakatayong nanunood. Nakalock ang mga mata ni Sho kay Minato. Nang makalabas si Minato, sa wakas ay nagsalita siya. Tumingin si Sho kay Minato at sinabing kailangan niya siya, iginiit na may potensyal siyang maabot ang parehong taas na katulad niya. Maya-maya, nakita ni Sho si Seiya na nagtatago sa likod ng puno. Binalaan ni Seiya si Sho na huwag guluhin si Minato at masira muli ang kanyang ritmo. Pagkatapos ay inatake ni Sho si Seiya upang hindi niya maabutan si Minato, dahil ipinahayag niya na hindi siya mahilig sa archery. Sa Kudo Dojo Hall, si Kaito ay tinuturuan ni Masaaki kung paano pagandahin ang kanyang postura. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Ryuhi na ang kanyang sentro ay tila sira, na sinasabi sa kanya na pagbutihin ito. Nang maglaon, binanggit niya na si Seiya ay palaging matatag, ngunit ang kanyang pagsasalita ay nagiging sanhi ng pagkukulang ni Seiya. Nang makaligtaan muli ni Minato ang target, sinabihan siya ni Masaaki na isipin na minamaliit ang iba. Dumating si Tamayo Sensei sa dojo, na sinasabi sa kanila na mukhang maayos sila. Pagkatapos ay sinabi ni Masaaki kay Tamayo Sensei na magiging abala siya sa mga lalaki. Tinanong ni Tamayo Sensei kung ang talakayan ay tungkol sa pagdiriwang ng Amatsu. Tumanggo si Masaaki, na nagpapaliwanag na ang pagdiriwang ay panahon ng pagdarasal para sa kanilang dambana. Nang hapong iyon, habang nagtitipon ng mga lalaki, ibinalita ni Kaito na kailangan niyang magsanay pa. Gayunpaman, pumasok si Nanaw, pinaalalahanan si Kaito na nagkamali siya ng mas maaga dahil minadali niya ang kanyang porma sa pagtatangkang manalo. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa hangin, na nagpatigil sandali kay Kaito, na iniisip kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay binanggit ni Minato na hindi malalaman ni Kaito kung talagang alam niya or hindi. Habang magkasamang naglalakad ang mga lalaki, sumulyap si Seiya kay Minato na parang may gustong sabihin ngunit nagpipigil. Samantala, iminumungkahi ni Nanaw na dapat silang magkita ngayong Biyernes upang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Gayunpaman, nakakakuha siya ng text sa babae na mag-hangout, kaya pinili niya iyon kaysa sa tropa. Gusto nilang lahat ang ideya na magkita at pagkatapos ay umuwi. Sa kabilang banda, nakipag-usap si Sho sa kanyang master, binanggit na maayos ang kalagayan ni Minato at maaaring bumalik sa kanyang dating pagkatao.
Pagkatapos ay idinagdag niya na mayroon silang isang binata bilang kanilang coach. Kinabukasan, ipinagdiwang ng mga lalaki ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagkain. Pinagalitan ni Kaito si Ryuhi dahil sa sobrang paghalo ng pagkain dahil nakakasira ito ng lasa. Tinanong ni Minato si Seiya kung tama ba ang paghahalo niya dahil palagi siyang nagrereklamo tungkol sa repolyo. Pagkatapos ay ipinakita ni Nanao ang ilang mga larawan na kuha ni Rin. Si Noah, sa kabilang banda, nalulungkot, sinasabing hindi niya mapigil ang magkasakit. Gayunpaman, binanggit ni Kaito na sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng mas malalakas na koponan. Nagreklamo si Nanao tungkol sa kung paano niya pinutol ang kanyang pagkain, ngunit pakiramdam ni Kaito ay maaaring nauugnay ito sa archery. Binigyan ni Minato si Seiya ng isang bote ng maanghang na sarsa, alam kung gaano siya kasaya sa maanghang na pagkain. Hindi nakakagulat na ginugugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa banyo. Nagtataka, tinanong ni Noah kung lahat sila ay mahilig sa maanghang na pagkain. Sagot ni Minato na si Seiya ang pinaka nag-enjoy dito. Pagkatapos ng kanilang mga kalokohang pag-uusap, ang grupo ay pumunta sa kanilang mga tahanan. Habang magkasamang naglalakad sina Minato at Seiya, tinanong ni Minato kung masaya si Seiya. Gayunpaman, tumugon si Seiya na ang lahat ay tila may iba't ibang panlasa. Sa pagninilay-nilay sa kanyang middle school days, ipinaliwanag ni Minato na dati siyang naniniwala na parehong mahalaga ang kapangyarihan at katumpakan para sa isang perpektong shot. Pagkatapos ay idinagdag niya na, sa huli, ang pagtutulungan ay ginagawang mas madali ang mga bagay, samantalang ang paggawa nito ng mag-isa ay maaaring maging isang pakikibaka. Kinagabihan, naalala ni Seiya ang mga salita ni Sho tungkol sa paghabol kay Minato. Nang makita niya ang isang chocolate wrapper, bigla niyang naalala ang una nilang pagkikita nang matanggap niya ang tsokolate mula sa kanya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng text mula kay Minato na nagsasabing mahuhuli siya bukas. Kinabukasan, ibinahagi ni Seiya ang kwento ng aksidente ni Minato, na nagpapaliwanag kung paano siya nagkamalay pagkatapos ng 10 araw. Samantala, pumunta si Minato para sa kanyang karaniwang check-up sa ospital. Habang nag-eensayo, na-miss ni Seiya ang kanyang pag-shoot habang ang mga alaala ni Minato ay nakakagambala sa kanya. Nang mapansin ito, nag-aalala si Kaito na maaaring nakakaranas si Seiya ng panic target. Ngunit tiniyak sa kanya ni Nanao na magiging maayos si Seiya sa sandaling bumalik si Minato, pero nakakamiss ulit ang lalaki sa target. Sumama si Mozaki sa iba at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Minato, at sabi ng iba mahuhuli daw siya. Samantala, binanggit ng doktor ni Minato si Seiya, na nagpapaliwanag na nawalan siya ng malaking motibasyon mula noong nakaraang taglamig. Gayunpaman, tumugon si Minato na ginagawa ito ni Seiya sa kanyang sariling paraan. Bumalik sa Kudo Dojo, kinikilala ni Tamayo Sensei ang pag-unlad na nagawa ng lahat mula noong Abril ngunit ipinaalala sa kanila na marami pa silang dapat pagbutihin. Pagkatapos ay tinanong ni Mozaki si Seiya kung gusto niyang subukan ang Makara. Tinulungan ni Mozaki si Seiya na ayusin ang kanyang kaliwang kamay, na napansin na pinipilit niya ito ng sobra. Gayunpaman, mabilis na nagtanong si Seiya kung tapos na sila, sabik na bumalik sa mga target. Nang maglaon, habang nagsisimula ng bumuhos ang ulan, nagpatuloy siya sa pagsasanay, na humahakbang sa kanyang posisyon sa pag-shoot. Muling lumilipad ang isip ni Seiya kay Minato, na para bang siya ay isang dating asawa. Naalala niya si Minato na excited na sinabi sa kanya ang tungkol sa pagpapaputok ng busog sa unang pagkakataon. Nang tanungin ni Seiya kung sasabihin niya sa kanya, sinabi ni Minato na gusto niya ang sarili niyang yugi. Hindi nagtagal, umalis si Minato kasama ang kanyang ina habang lumalakas ang ulan. Tapos sa hindi inaasahan, naaksidente siya. Bumalik sa Kudo Dojo, si Seiya ay nakatayong basang-basa habang si Kaito at ang iba ay nagtatanong kung plano niyang pumunta ng mag-isa. Sumagot si Seiya na hindi niya kayang i-drag sila pababa sa tournament. Nang maglaon, nahanap ni Mozaki si Seiya na nasa dojo pa rin nang makaalis ang iba. Tinanong niya kung mahal ni Seiya ang Kudo, inamin na hindi niya ito pinag-aalala ngunit binabanggit na madalas na naliligaw ang mga archer. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ay kung paano muling natuklasan ni Minato ang kanyang pagmamahal sa archery. Sinabi ni Seiya na hindi niya alam kung mahilig siya sa archery ngunit idinagdag niya na galit siya kay Mozaki.
Pagkatapos, pinagmamasdan ni Masaaki ang pag-alis ni Seiya. Samantala, nagmamadali si Minato patungo sa Kudo Dojo at tinanong si Seiya kung tapos na ang pagsasanay. Gayunpaman, hindi tumugon si Seiya at nagpatuloy sa paglalakad. Kinabukasan, pumunta si Minato sa bahay ni Seiya upang sunduin siya sa paaralan, ngunit ipinaalam sa kanya ng ina ni Seiya na nananatili si Seiya sa bahay dahil siya ay may sakit. Sa paaralan, si Minato ay nagpupumilit na mag-focus, nag-ambala sa kawalan ni Seiya. Tinanong ng kanyang guro kung nag-e-enjoy ba siya sa Kezmai, ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Keito at nagkomento na tila hindi maayos si Seiya nitong mga nakaraang araw. Idinagdag niya na kahapon si Seiya ay kumikilos tulad ng isang galit na talunan, na nakipag-away kay Masaaki. Si Minato, na walang kamalay-malay sa nangyari, ay natigilan. Nagtatanong tuloy si Keito kung mag-best friend nga ba sila. Sa kanyang pag-alis, binalaan niya si Minato na kung si Seiya ay wala sa sarili sa panahon ng torneo, ang buong koponan ay magkakaproblema. Naalala ni Minato nang humingi siya ng tawad kay Seiya sa kanyang pagsali sa pagsasanay. Sinabi ni Minato kay Seiya na magiging masaya ang pagsasanay ng sama-sama, ngunit tumugon lang si Seiya na may Kudo Club din ang Kirisaki. Bumalik sa bulwagan ng Kudo, ang grupo ay patuloy na nakakaligtaan ang kanilang mga target. Samantala, itinuturo ni Ryuhi na bumababa na naman ang accuracy ni Keito, at pareho sina Minato at Nanao ay sumang-ayon. Si Nua at ang iba pang mga babae ay dumaan, iniisip kung gaano kahusay ang pagkakasundo ng grupo noon. Samantala, nawala sa pag-iisip si Masaaki hanggang sa hinimok siya ni Nua na gumawa ng isang bagay tungkol sa mga lalaki. Pag-alis nito, tinanong sila ni Masaaki kung bakit sila nag-aaway na parang mga asong gala. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang lihim na sandata. Nagtataka, nagtanong si Saiyo kung ano ito at ipinaliwanag ni Masaaki na isang araw bago ang pagdiriwang, ang kanilang dambana ay namimigay ng mga anteng-anteng. Ang maikling babae ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Masaaki ng yugir at ipinaliwanag ni Masaaki na depende ito sa mindset ng may-ari. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Nanao kay Masaaki na tiyak na pupunta sila. Pagkatapos, tinanong niya si Minato kung darating din si Seiya. Nang maglaon, sinabi ni Keito sa mga lalaki na magkita sa shrine kinabukasan. Sinabi ni Masaaki kay Tamayo Sensei na noong bata pa siya, ang mga matatanda ay tila pinagsama-sama, ngunit ngayon na siya ay mas matanda, nararamdaman niya na siya ay patuloy na nahihirapan. Idinagdag niya na hindi niya alam kung anong antas ang kanyang lolo, ngunit nanumpa siya na hindi siya kikilos sa parehong paraan. Nang tanungin kung mahal niya ang Kudo, napagtanto ni Masaaki na wala siyang malinaw na sagot, tulad ni Seiya. Pagkatapos ay itinanong ni Tamayo Sensei kung paano tumugon si Seiya sa tanong na iyon, at sumagot si Masaaki na parang may mali. Kinabukasan, bumisita muli si Minato sa bahay ni Seiya para tingnan siya. Simpleng sagot ni Seiya na pupunta siya kung gusto niya. Samantala, tahimik na naglalagay si Masaaki ng tsokolate sa loob ng door handle bago umalis. Nakipagkita si Minato sa iba pang mga lalaki at sinabi sa kanila na masama ang pakiramdam ni Seiya. Si Nanao, gaya ng dati, ay gumagawa ng isang paghahambing na kahit papaano ay nauugnay sa mga babae muli. Pagkatapos, dumating sila sa dambana at laking gulat nila nang makita si Masaaki na nakasuot ng parang kimono na costume. Kasabay nito, ang pangkat ng Kirisaki ay dumating at parehong natigilan nang makita si Masaaki bilang isang pari. Samantala, ang magkapatid na kambal ay hindi nag-aksaya ng oras na kinutya muli ang mga lalaki. Gayunpaman, sinabihan sila ni Mamoru na manatiling tahimik, ngunit muling sinimulan silang pagtawanan ng mga lalaki. Tinanong nila si Keito kung talagang makakatulong sa kanila ang isang uri ng anteng-anteng. Sinabi ni Minato sa grupo na kung hindi nila hawak ng maayos ang kanilang draw, mawawalan sila ng track sa kanilang mga shot. Samantala, napansin ni Nanao ang isang Noririn fan mula sa Kirisaki Group. Nagtanong ang fan kung narinig ba niya ang tungkol sa kanya, at hindi nagtagal, si Nanao at ang fan ay excited na nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang pinakamamahal na reyna. Samantala, tahimik na umalis sina Sho at Minato sa lugar. Habang naglalakad sila, tinanong ni Sho kung hindi ba darating si Seiya. Sinabi ni Sho kay Minato na sinabi niya kay Seiya na nagsasanay lang siya dahil sa kanyang pagkahumaling.
Habang nagpupunta si Minato para kumuha ng anteng-anteng, sinabi sa kanya ni Sho na mauunawaan niya ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kabila ng pagkakasakit, nagpupumiglas si Seiya habang patuloy siyang hinihila pasulong ng kanyang aso. Nanghihina siya, at nagsisimula siyang mahimatay. Naalala ni Seiya noong nasa ospital si Minato at sinabi sa kanya ni Seiya na sabay silang pupunta sa Kiraisaki para mag-archery. Si Seiya, na matagal nang hindi nagsasanay ng archery, ay nagpa siya na magsimulang muli para sa kapakanan ni Minato at sinabihan siyang gawin din ito. Bumalik sa dambana, pabirong tinanong ni Kaito si Nanao kung nakakuha ba siya ng anumang kapangyarihan mula sa anteng-anteng. Samantala, nananatili si Seiya sa tulay na nakahandusay sa lupa, mahina dahil sa pagod. Naalala niya noong sinabi ni Minato kay Seiya na dapat niyang simulan ang archery dahil sinabi ni Seiya. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Minato si Seiya sa tulay. Ibinigay niya kay Seiya ang anteng-anteng, sinasabi sa kanya na China charge ito ng enerhiya ng lahat. Gayunpaman, tumanggi si Seiya, iginiit na hindi siya karapat-dapat dito. Bigla siyang nagpanik, na sinasabing hindi na siya kailangan ng team at wala siyang magagawa para sa kanila. Sinabi ni Minato kay Seiya na mula ngayon, sasamahan niya ito sa pag-shoot. Pagkatapos, pagtayo, sinabi niyang maghihintay siya tulad ng paghihintay sa kanya ni Seiya noong nasawi ang kanyang ina at noong nahirapan siya sa target panic. Dahil doon, nakabalik siya. Hiniling ni Seiya kay Minato na hindi niya siya maaaring iwanan na naghihintay ngayon. Kinabukasan, nakita ni Mozaki si Seiya na nagsasanay sa Kudo Club at tinanong kung mabuti na ba ang pakiramdam niya. Nagsorry si Mozaki sa tinanong niya noon, gayunpaman, tumugon si Seiya na ang kanyang sagot sa nakaraang tanong ay napupuot pa rin siya kay Mozaki, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, ngumiti si Mozaki kay Seiya. Kinagabihan, isinuot ni Mozaki ang kanyang lumang damit na parang pulubi at kumuha ng busog habang naghahanda siyang mag-shoot. Naalala niya ang mga salita ni Seiya at ang mga turo ng kanyang lolo. Gayunpaman, kapag binitawan niya ang arrow, hindi nito naabot ang target. Kinabukasan sa paaralan, ipinaalam ni Seiya sa koponan na ang kanilang pangkalahatang katumpakan ay bumuti. Gayunpaman, nang humingi si Kaito ng mga detalye, sinabi ni Seiya na inutusan siya ni Mozaki na ilihim ito. Samantala, ang lahat ay hindi komportable na panoorin si Mozaki na kumakain ng isang walang katotohanan na dami ng pampalasa mula sa kanyang kakaibang ulam. Nasabi ni Nanao kay Minato na parang mas relaxed si Seiya nitong mga nakaraang araw. Si Seiya, na napansin ang tahimik na pag-uusap, ay lumingon at nagtanong kung may sinasabi si Nanao. Mabilis na sagot ni Nanao na nagsasalita lang siya tungkol sa kung paano ang lahat. Tumunog ang kampana at sinabi ni Seiya kay Minato na magmadali or kailangan nilang magmadali sa pagpapalit. Gayunpaman, sinabihan siya ni Minato na magpatuloy nang wala siya, na pagtantong naiwan niya ang kanyang mga damit sa gym sa pagpapalit ng silid. Sa dojo, habang nakatayo si Minato sa tabi ng kanyang locker sa Kudo Hall, narinig niyang nag-uusap sina Tamayo Sensei at Mozaki. Binanggit ni Tamayo Sensei ang isang nakaraang pag-uusap, na nagpapaalala kay Mozaki na nang tanungin siya kung bakit siya naging coach, sinabi niya na ito ay paghihiganti laban sa kanyang amo. Nabigla si Mozaki sa narinig, na para bang hindi niya inaasahan na muling lalabas ang paksa. Kinabukasan sa Kudo Dojo, napansin ni Seiya na tila down si Minato, na parang may itinatago. Nang maglaon, habang pauwi sila, sa wakas ay nagtanong si Seiya kung may mali. Sinabi sa kanya ni Seiya na kung siya ay nag-aalala tungkol sa isang bagay, maaari niyang ibahagi ito. Sinabi sa kanya ni Minato na nang huminto siya sa Kudo Hall, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa bahagi ng paghihiganti. Sinabi ni Seiya na kumilos si Mozaki na parang wala siyang pakialam sa mundo, ngunit masasabi niyang may tinatago siya. Ibinahagi ni Minato na noong una niyang nakilala si Mozaki, nagpaputok siya ng 10,000 arrow. Ipinaliwanag ni Seiya na ito ay isang ritual na ginagawa ng isang taong gustong mag-wish. Pagkatapos ay itinanong niya kung tinanong ba ni Minato si Mozaki kung bakit niya ito ginagawa, ngunit inamin ni Minato na hindi niya napigil ang magtanong. Kinabukasan, naghanap si Mozaki ng isang talaarawan mula sa kanyang lolo, ngunit sa halip ay nakita niya ang kanyang mga larawan. Nang maglaon, ipinakita ni Mozaki ang larawan kay Nokizaki upang makilala ang mga tao sa larawan.
Sinabi ni Nokizaki kay Mozaki na sila ay sina Yosaki at Senji, na nagpapaliwanag na ang tatlong iyon ay dating vanguard ng mundo ng Kudo. Dagdag pa niya, hindi na sila tumatanggap ng mga estudyante ngayon. Gayunpaman, nang banggitin ni Nokizaki na maaari niyang kontaken si Senji, nagulat si Mozaki. Nang maglaon, nagsuot ng suit si Mozaki at binisita ang bahay ni Senji. Sa kanyang pagkabigla, ito pala ay ang parehong babae na minsang nagsanay kina Minato at Sho. Sa loob ng kanyang bahay, sinabi ni Senji na hindi niya inaasahan na magiging estudyante ni Mozaki si Minato. Ipinaliwanag ni Minato na siya at si Sho mula sa Kiraisaki ay minsang nag-aral ng archery sa ilalim niya. Si Mozaki, na curious, ay nagtanong kung bakit niya kinuha ang mga ito, at sa kabila ng hindi pagtanggap ng mga mag-aaral, sinagot ni Senji na bagaman medyo talunan si Minato, siya ay tila masigasig, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon. Sinabi ni Senji kay Mozaki na gusto niyang sanayin siya noon, ngunit ang kanyang lolo ang kanyang mentor. Gayunpaman, inamin ni Mozaki na kinasusuklaman niya ang kanyang lolo, at bago sila magkaroon ng pagkakataong ayusin ang kanilang relasyon, huli na ang lahat. Sa kanyang pagbabalik, sinasalamin ni Mozaki ang mga salita ni Senji. Nang maglaon, habang nakikipag-inuman kay Minato, ibinahagi niya na minsang kinuwestiyon ng kanyang lolo ang kanyang dedikasyon. Inamin ni Mozaki na nagrebelde siya sa mga pamamaraan ng kanyang lolo at kalaunan ay tumakas sa bahay. Matapos pumanaw ang kanyang lolo, nadama ni Mozaki na nakamit niya ang perpektong katumpakan. Pinuri ng mga tao ang kanyang husay, at inanyayahan siya sa buong Japan na lumahok sa mga demonstrasyon. Ang dahilan sa likod ng pagsuko sa archery ay dahil sinimulan niya ang 10,000 shot na iyon. Sinabi ni Mozaki kay Minato na ang panunood sa kanya na nakikipaglaban sa target panic ay nagpagising sa loob niya. Inamin niya na siya ay nakatutok pa rin sa kanyang lolo at napagtanto na kung gusto niyang magpatuloy bilang isang coach, kailangan niyang tunay na maunawaan kung sino ang kanyang lolo. Tinanong ni Minato kung plano ni Mozaki na bisitahin ang matalik na kaibigan ng kanyang lolo. Inamin ni Mozaki na pinag-isipan niya ito, ngunit sa ngayon, napakahirap sa pakiramdam. Kinabukasan, ibinahagi ni Minato sa iba ang kanyang nalaman tungkol kay Mozaki. Si Ryuhi, nagulat, ay nagsabi na palagi niyang iniisip na si Mozaki ay sobrang mature, ngunit lumalabas na mayroon siyang mas maraming problema kaysa sa inaasahan nila. Biglang tinanong ni Seiya ang iba kung ano ang iniisip nila tungkol sa mga bata sa middle school. Ipinaliwanag niya na noon, naniniwala sila ay mature, tulad ng tila sa oras na iyon. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na kahit ang mga magulang at mga guro ay hindi kasing mature tulad ng dati nilang iniisip. Pagkatapos ay pumasok si Mozaki sa silid, ibinalita na oras na para sa pagsasanay. Gayunpaman, tinanong ni Kaito kung nagawang makipag-ugnayan ni Mozaki kay Asen Sensei. Bago makasagot si Mozaki, humingi ng paumanhin si Minato. Inamin na hindi siya dapat humingi ng payo sa iba nang hindi muna siya kinakausap. Pinapanatag sila ni Mozaki at ipinahayag na nakipag-ugnayan siya kay Asen Sensei, na nagtanong sa kanya kung gusto niyang pamahalaan ang Nusha ngayong taon. Gayunpaman, hindi pupunta si Mozaki dahil wala siyang timing. Sinabi sa kanila ni Mozaki na mas mahalaga sila sa kanya kaysa sa kanyang nasawi na lolo. Nakiusap si Minato kay Mozaki na makipagkita kay Asen, iginiit na hindi na siya muling magkakaroon ng pagkakataong tulad nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Minato na gusto niyang palaging kausapin ang kanyang ina, ngunit dahil lagi itong nandyan, ipinagpaliban niya ito. Akala niya ay palaging may oras para magawa niya ito anumang oras, ngunit isang araw ay iniwan na lang niya si Minato na mag-isa sa mundong ito. Pagkatapos ay iginiit ng lahat ng mga lalaki na dapat pumunta si Mozaki. Nang maglaon, sa tindahan ni Nokizaki, sinabi sa kanya ni Mozaki na hinimok siya ng mga lalaki na gawin ang hakbang na ito. Pagkatapos ay inanunsyo ni Mozaki na 2 araw na lang bago ang paligsahan at wala na siya roon bukas. Tinitiyak sa kanya ng mga babae na babantayan nila ang mga lalaki kapag wala siya. Sa araw ng paligsahan, nababalisa ang mga lalaki dahil hindi tumugon si Mozaki sa kanilang mga mensahe, at nahuhuli na siya. Biglang dumating si Nokizaki, hingal na hingal. Hinimok niya ang mga lalaki na manatiling kalmado bago ihayag na tinawag siya ni Rin at sinabing na aksidente si Mozaki kagabi. Agad na tinanong ni Seiya kung ayos lang si Mozaki,
ngunit inamin ni Nokizaki na hindi niya masyadong alam din sa kanyang sarili. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na bago ang aksidente, nag-order si Mozaki ng mga headband para sa kanila bilang tanda ng pasasalamat sa pagtulong sa kanya na malampasan ang kanyang kaduwagan. Noong una, nag-alinlangan si Nokizaki, ngunit nagpasya siyang sabihin sa kanila. Sa huli, sinabi ni Seiya na mas malala ang pagkabigla kung malalaman nila ito mamaya, kaya mabuti na sinabi ni Nokizaki sa kanila. Ngayon, pagkatapos matanggap ang mga headband, ipinamahagi ito ni Seiya sa grupo. Nananatiling gulat si Minato nang iabot sa kanya ni Seiya ang kanyang headband. Sinabi niya na kasalanan niya ang pagpilit kay Mozaki na pumunta. Magsasalita pa lang sana siya nang bigla siyang sinampal ni Seiya. Sa pagsisimula ng paligsahan, napansin ng mga babae na ang mga lalaki ay tila nag-ulo. Gayunpaman, hinawakan ni Seiya ang kanyang headband at sinabing magiging maayos ang lahat. Samantala, ang mga lalaki ay patuloy na naghahanap ng anumang balita tungkol sa aksidente ni Mozaki. Dumating din si Tamayo Sensei at tinanong siya ni Minato kung nakipag-ugnayan siya kay Mozaki, ngunit sinabi niyang walang sumasagot sa tawag. Ang mga lalaki ay walang nahanap na balita tungkol sa aksidente ni Mozaki saan man sa internet. Samantala, si Seiya ay nag-aalala tungkol sa kanila, alam na malapit nang magsimula ang kanilang laban sa grupo. Biglang nawala sa sarili si Noah at pinagalitan ang mga lalaki, hinihiling na malaman kung plano nilang manatiling magkasama magpakailanman. Si Minato, na napagtanto ang kanyang punto, ay tumayo. Humingi siya ng paumanhin kay Seiya at hiniling sa mga babae na hawakan ang kanilang mga telepono. Pagkatapos ay lumingon siya kay Seiya at nagpasalamat sa kanya. Sa pamamagitan nito, muling nag-iiba ang motibasyon ng mga lalaki. Napansin ni Seiya at Tamayo Sensei ang shift ng mood at pagkaraan ng ilang sandali, ang koponan ay sa wakas ay na-motivate muli. Sinasalamin ni Tamayo Sensei na ang hinaharap ay ang kanilang pinakamalaking pagsubok. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Mamoru sa kanyang koponan na ang coach ng Kazemai na si Mozaki ay naaksidente at wala sa paligsahan. Samantala, naririnig ni Minato ang mga tao na nag-uusap tungkol sa Kiraisaki at sa kanilang kahangahangang pagganap, na nagpapataas ng presyon. Ipinaalala ni Seiya sa mga lalaki na ang laban ng grupo ay binubuo ng dalawang hati at ang kanilang score ay ibabatay sa bilang ng mga matagumpay na shot. Sa pag-iisip na iyon, huminga ng malalim ang mga lalaki, pinatatag ang kanilang mga sarili, at humakbang pasulong, handang pumasok sa arena ng kompetisyon. Pagkatapos, isa-isa nilang nataman ang kanilang mga target. Sa ikatlong round, nagsisimula silang mapagod. Gayunpaman, iniisip ni Saiyo na kung nagsashoot sila gamit ang kanilang karaniwang kasanayan, sa palagay niya ay makakalusot sila para sa finals. Matapos suriin ang chart ng pagmamarka, napagtanto ni Nanaw na behind pa rin ang kanilang koponan. Si Ryuhi, na nakonsensya, ay humingi ng paumanhin, inamin na hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol kay Mozaki. Gayunpaman, pinapaalalahanan ni Seiya ang lahat na tumuon sa kung ano ang nasa unahan sa halip na isipin ang kanilang mga emosyon. Dahil sa determinasyon, sumulong si Keito, sinasabi sa lahat na alalahanin ang mga turo ni Mozaki at ibigay sa kanila ang lahat. Bumalik sa track, napagtanto ni Minato na hindi niya naramdaman ang ganitong antas ng intensity sa kanyang mga laban sa middle school. Habang naghahanda sila sa pag-shot, naalala ng mga lalaki ang mga aralin ni Mozaki. Naaalala ni Keito na sinabihan siya na iikot ng tama ang kanyang busog, habang si Ryuhi ay nakatuon sa pagpapanatiling matatag sa kanyang balikat. Kinuha nila ang kanilang mga posisyon, handang ibigay sa kanila ang kanilang makakaya. Na-miss ni Keito ang kanyang shot, ngunit nagawa ni Ryuhi na matamaan ang kanyang target. Naaalala ni Seiya ang sinabi ni Mozaki sa kanya minsan, na ang husay at personalidad ay dalawang magkaibang bagay. Huminga siya ng malalim, pinag-aralan niya ang kanyang sarili, itinoon ang pansin, at binitawan ang kanyang palaso. Diretso itong lumipad at tumama sa target. Naalala ni Minato ang sinabi sa kanya ni Mozaki noon, na tingnan ang iba mula sa itaas. Gayunpaman, nakaligtaan pa rin niya ang pag-shoot. Napagtanto ni Nanaw na kung hindi sila makatama ng 3 or higit pa ngayon, ang kalahating ito ay magiging mas malala kaysa sa una. Sa wakas ay naiintindihan na ni Minato kung bakit siya nakakaramdam ng takot, wala ng tao sa likuran niya. Noong araw, palagi niyang nasa tabi sina Seiya at Sho, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang nag-iisa siya.
Inilipat niya ang tingin sa likod ni Kato. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay manood habang kumukuha si Kato ng kanyang pag-shoot at dumapo ito sa target. Naiintindihan ni Minato kung ano ang sinusubukang ituro sa kanya ni Masaaki sa lahat ng panahon, hindi siya sinadya upang maghanap ng taong maaasahan, sa halip, siya dapat ang tumitingin sa lahat. Sa wakas ay natama ni Minato ang kanyang target. Matapos mapagtanto ang lahat ng nangyayari sa kanya, alam ni Noah at Saiyo na mukhang masama ang mga bagay. Tinipon ng instructor ang mga lalaki at inanunsyo na kailangan nilang gumawa ng face-off. Ipinaalam sa kanila ng isa sa mga babae na ang isa pang paaralan ay nakapuntos din ng 28, ibig sabihin ay nakatabla sila para sa susunod na round. Biglang sinabi ni Minato sa pangkat na kalimutan ang mga turo ni Masaaki. Nawala sa isip si Kato at nakipag-away kay Minato, sinabing pinagkakatiwalaan nila si Masaaki sa lahat ng oras na ito, at ngayon ay sinasabi niya sa kanila na kalimutan ang lahat. Gayunpaman, nang sabihin ni Minato ang pangalan ni Kato, galit na sinabi sa kanya ni Kato na huwag itong gamitin. Pagkatapos ay hinawakan niya si Minato sa kwelyo. Sinabi ni Minato na lahat ay may mga pangalan at sinasabi sa kanila na sila ay isang koponan. Tinanong siya ni Seiya kung ano ang napagtanto niya. Ipinaliwanag ni Minato na ang walang sino man sa kanyang likuran ay nagparamdam sa kanya na nag-iisa, kaya natanto niya na dapat siyang umasa ngayon at dapat niyang tingnan silang lahat. Nang bumalik ang mga lalaki sa laban, napagtanto ni Hanazawa na nagbago ang kanilang mga aura. Hinayla ni Minato ang kanyang pan, at nang malapit nang tumama ang palaso sa target nakangiti si Sho na parang alam na niya ang mangyayari. Pagkatapos ng laban, tumakbo si Nokizaki patungo sa results board at tuwang-tuwang sinabi kay Masaaki sa telepono na out na ang Saiyo. Gayunpaman, nagtagumpay ang mga lalaki, nasa tournament finals sila. Pagkatapos ay inilagay ni Nokizaki ang telepono sa speaker, at tinanong ng mga lalaki kung ayos lang si Masaaki. Tiniyak ni Masaaki sa kanila na siya ay sumasailalim sa ilang mga pagsubok ngunit ayos lang. Masarap ang pakiramdam ng team matapos marinig na pupunta sila sa finals. Tinanong ni Minato kung maaari silang magpadala ng mensahe kay Rin. Samantala, pinagmamasdan sila ng kambal na magkapatid mula sa itaas, natutuwa sa kung paano nila pinagmamalaki ang kanilang sarili habang papalapit ang finals. Sa loob ng arena, tinanong ng isang lalaki si Sho kung may mga dating miyembro ng kanilang club sa Keizmai. Sumagot si Sho na mayroong dalawa. Tinanong ng lalaki kung sa tingin niya ay matatalo niya sila. Sa wakas, oras na para sa ikalawang laban ng semi-finals ng mga lalaki. Pumuesto si Sho at naalala niya ang sinabi ni Senji kay Minato, sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang kamay. Ang alaalang ito ay namamalagi sa isipan ni Sho, lalo na dahil siya ang nagsabi sa kanya na nasugatan ni Minato ang base ng kanyang hinlalaki. Pagkatapos ng kambal na kumuha ng kanilang turn, si Sho ay humakbang sa posisyon. Samantala, si Minato ay nagiging mausisa. Hinahangaan niya ang form ni Sho, sa pag-aakalang maganda ito, ngunit iginiit ni Seiya na mas maganda pa ang form ni Minato. Naalala ni Minato ang sandaling sinabi sa kanya ni Sho na managot sa pag-abot sa mas mataas na taas. Samantala, nakakakuha rin ng pwesto sa finals ang grupong Kirisaki. Nang marinig ito, nakatanggap si Nanaw ng text mula kay Rin. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya si Rin na nakaupo kasama si Nokizaki, na pinagalitan siya dahil naroroon. Sinabi ni Nokizaki kay Rin na natalo na ng Keizmai ang Masayuki at umabant sa finals. Samantala, pinag-uusapan ng kambal na magkapatid kung paanong hindi sila karapat-dapat na tumayo sa harapan ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, sinabi ni Mamoru sa kanila na manatiling kalmado kung gusto nilang manalo. Ipinaalala niya sa kanila na ito ang magiging huling torneo para sa kapitan at sa kanyang sarili, kaya inaasahan ng kapitan ang mga napiling miyembro ng Kirisaki na maghahatid ng isang kahangahangang pagganap. Sa loob, sabay na naglalakad sina Sho at Seiya. Tinanong ni Sho si Seiya kung hinahabol pa niya si Minato. Sagot ni Seiya na hindi na siya hinahabol kundi naglalakad na sa tabi niya. Pagkatapos, umupo si Sho kasama si Minato at sinabi sa kanya na nasa sabik siyang makipaglaban muli sa kanya. Sa wakas, ang dalawang koponan ay pumasok sa silid ng paligsahan. Samantala, sinamahan ni Senji sina Nokizaki at Rin sa sitting area. Sinabi niya sa kanila na dahil nakikilahok ang kanyang mga mag-aaral, kailangan niyang narito. Si Kato ang unang nag-shoot,
at matagumpay niyang naabot ang target. Nataman din ng kambal ang kanilang mga target, gayon din si Minato at ang iba pa. Sa susunod na round, lahat sila ay muling naabot ang kanilang mga target. Napagtanto ni Minato na hindi makaka-move on si Kaito sa susunod na galaw hanggang sa maging tama ang lahat. Si Ryuhi ay puro nakatutok sa kanyang target, habang si Seiya ay nagsasagawa ng bawat kilos ng may perpektong kadalian. Parehong nananatiling dikit sa scoreboard ang Kirisaki at Kazmai, na pinapanatili ang laban sa matinding kompetisyon. Si Kaito ang nangunguna sa daan, at ang natitira sa koponan ay sumusunod sa kanyang pangunguna. Matapos matamaan ni Senador Chai ang kanyang target, muling sumablay si Manji, na naging sanhi upang mapagtanto ni Hikazawa na sa antas kung saan kailangan ng 18 puntos, ang pressure ay nagiging napakalaki. Sinabi ni Noah na bababa ito sa dalawang Achai, Minato at Sho. Napansin ni Senji na nakatutok si Minato sa target, ngunit hindi si Sho. Pinatatag ni Minato ang kanyang sarili, tinitiyak ang sarili na kung makaligtaan niya ito, ang iba ay tatama, at kung ang iba ay makaligtaan ang target, sisiguraduhin niyang tamaan ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Mozaki sa stadium, na nagsasabi na kung naiintindihan ito ni Minato, dapat din niyang mapagtanto na ang lahat ay nanonood sa kanyang pag-shoot. Kinuha ni Minato ang kanyang magandang naisagawang shot. Ang buong madla ay nanonood sa pagtataka habang ang kanyang arrow ay gumagalaw sa hangin at, sa huli, tumama sa target. Sa wakas ay nanalo ang koponan ng Kazmai sa laban, at binati ni Mozaki si Tamayo Sensei. Si Rin, nagulat nang makita siya, ay nagtanong kung ano ang ginagawa niya doon. Casual na inamin ni Mozaki na tumakas siya sa ospital. Kinagabihan, nasa Kudo Dojo si Minato, kung saan tinanong niya si Mozaki tungkol sa kanyang nohi. Inilarawan ito ni Mozaki bilang kakaiba at maganda sa parehong oras. Tinanong ni Minato kung mahilig ba siya sa archery. Nakangiti si Mozaki at tumugon na inabot siya ng ilang ditor para makarating doon. Sa wakas, sinabi ni Mozaki kay Minato na malapit na niyang kunin ang kanyang huling 10,000 shot. Sa pamamagitan nito, inilabas niya ang kanyang busog, binitawan ang palaso, at tinamaan ang target. Sa Kudo Dojo, sumigaw si Mozaki na mayroon siyang balita, at mabilis na nagtipon ng mga lalaki, nagtatanong kung ito ay mabuti or masama. Imbes na sumagot, tinanong niya kung gusto nila ang mga idolo. Nagkatinginan ang mga lalaki na may excited na tingin. Tinanong ni Ryuhi kung naging fan si Mozaki, ngunit mabilis na sinabi ni Mozaki na hindi iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung narinig na ba nila ang isang grupo na tinatawag na Bani. Sinabi ni Mozaki sa mga lalaki na ang isang istasyon ng TV sa Tokyo ay nakipag-ugnayan sa kanya at nagpadala ng isang panukala. Gusto nilang kunan ng pelikula ang pagsasanay ni Noririn sa kanyang dambana. Nagtataka, binuksan ni Minato ang proposal at mabilis na napagtanto na siya ay nagsasanay upang maging isang miko. Idinagdag ni Mozaki na alam ng istasyon na gumaganap sila bilang nuha sa Amatsu Star Festival, kaya umaasa silang makuha ang mga eksena nito. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Mozaki na hiniling niya sa kanila ng ilang oras upang pag-isipan ito. Nagtataka si Mozaki kung anong klaseng tao si Noririn. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Nanao na may isang tao sa grupong Kirisaki ang higit na nakakaalam tungkol sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Ryuhi si Nanao kung paano sila naging magkaibigan, ngunit inamin ni Nanao na hindi niya alam ang pangalan or email ng tao. Nang maglaon, sa Kirisaki Club, nakatanggap si Sho ng mensahe mula kay Minato. Pagkatapos basahin ay lumingon siya sa kapitan at sinabing may nagtatanong tungkol kay Noririn. Samantala, ang mga lalaki mula sa Kazmai ay pumunta sa isang kafe kung saan nakasalubong nila ang kambal na lalaki. Habang tumitingin sila sa menu, laking gulat nila kung gaano kamahal ang lahat. Bumalik sa club, ipinakilala ng kapitan si Mamora, na kanilang club president. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, tinanong ng kapitan kung may alam ba sila tungkol sa edad, tirahan, or maging sa mga miyembro ng kanyang grupo ni Noririn. Nang hindi na naghihintay ng sagot, iniabot niya sa kanila ang isang gabay sa pag-aaral na inihanda niya kanina para malaman pa nila ang tungkol sa kanya. Binaliktad ni Seiya ang gabay at casual na binanggit na pareho ang hitsura ni Noririn kahit anong hairstyle mayroon siya. Agad nitong ikinagalit ang kapitan, na galit na halos suntukin niya si Seiya sa pagkainis.
Tinanong siya ni Seiya na kung wala siyang interes or dedikasyon, bakit niya siya pinatawag dito. Sinabi ni Kaito sa kapitan na wala silang interes kay Noririn at si Masaaki lang ang may negosyo sa kanyang idolo. Pagkatapos ay tinanong ni Sho kung kailangan ng coach ng Kazemai ng karagdagang impormasyon tungkol kay Noririn, at kung iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang gawain sa mga miyembro ng koponan. Ipinaalam sa kanila ni Minato na pupunta si Noririn sa dambana para sa isang photoshoot mamaya at ang lahat ng mga lalaki ay magkasamang pumunta sa dambana. Sa daan, binabalaan sila ng kapitan na anumang pagkakasala na ibigay nila kay Noririn ay magpapakita ng masama sa kanya. Pagkatapos tumingin kay Masaaki, sinabi ng kapitan sa mga miyembro na nakapasa siya sa pagsusulit. Ipinaliwanag niya na may tungkulin siyang protektahan ang kanyang prinsesa. Tumingin ang kapitan sa paligid ng dambana, maingat na tinitingnan kung ito ay karapat-dapat sa kanyang prinsesa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Masaaki at nagtanong kung maaari siyang magtanong ng ilang katanungan. Tinanong ng kapitan kung gaano kahanga-hanga si Masaaki tungkol sa pagkakaroon ni Noririn. Nang marinig ito, sumabad si Kaito, sinabing dapat talaga nilang itanong kung ano ang karapat-dapat kay Noririn na tumanggap ng coaching ni Masaaki. Sinabi ni Mamoru na kung siya ay nag-aalala, siya na lang ang mag-obserbe sa photoshoot. Sumang-ayon si Masaaki at sinabing hindi niya iisipin na magkaroon ng kapitan doon, tulad ng ibang mga Kazemai na lalaki. Pagkatapos ay hiniling ng kapitan kay Masaaki na magpanggap na si Noririn at turuan siya ng ilang kudo. Nang marinig ito, sumigaw si Sho na nagsasabing gusto rin niyang makatanggap ng pagsasanay ni Masaaki. Inabutan sila ni Masaaki ng isang set ng uniforme na parehong maganda at medyo makulit, habang kumukuha si Rin ng isang group picture sa kanila. Nagsimulang ipaliwanag ni Masaaki ang ilang mga cute na pamamaraan, na sinasabi sa lahat na walang mga kalaban sa kudo dahil ito ay isang sport ng pagkakapantay-pantay na binubuo ng 8 pangunahing paggalaw. Upang ipakita, ibinuka niya ang kanyang mga paa sa tamang tindig, sa paraang gusto ni Noririn, at pagkatapos ay maingat na ipinakita sa kanila kung paano gumagana ang mga paggalaw at diskarte ng kudo. Pagkatapos ay ipinakita ni Masaaki kung paano maayos na hawakan ang busog at pag-shoot sa perpektong pagkakasunod-sunod. Inutusan niya silang panatilihin ang kanilang pag-igting at manatiling nakatutok sa buong proseso. Sa panunood nito, nagtataka si Kaito kung bakit tumutulong si Masaaki na pahusayin ang Kirisaki. Sumagot si Minato, na nagpapaliwanag na kung ang lahat ay magiging mas mahusay, ito ay gagawing mas kapanabik ang mga laban. Hiniling ni Sho kay Masaaki na turuan din siya, kung saan sumang-ayon si Masaaki, nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay sinabi ni Sho sa lahat na ang pagkakaroon ng guro ay isang pagpapala, kahit sa pinakamaliit na bagay. Agad na nakilala ni Seiya ang mga salita at binanggit na ang quote ay mula sa isang sikat na tao. Pagkatapos nito, ang lahat ay nakakakuha sa isang posisyon upang magsanay. Nang si Sho ang pumalit, muli siyang nag-shoot ng isang perpektong shot, na nagpapaalala kay Masaaki kung bakit siya ang ace ng Kirisaki. Tinanong ni Sho si Masaaki tungkol sa kung paano niya mapapabuti ang kanyang form at ang kanyang kudo. Sinabi sa kanya ni Masaaki na magagawa niya ito sa pamamagitan ng salitang pag-ibig, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Masaaki ang lahat kung sino man sa kanila ang na-inlove na. Si Nanao, bilang isang kilabot, ay nakatingin sa kanyang guro. Nagtataka, tinanong siya ni Masaaki kung ano ang pakiramdam. Casual na sumagot si Nanao na nakita niyang cute siya at nagustuhan siya ng husto. Gayunpaman, mabilis siyang pinatigil ni Masaaki, na sinasabing hindi iyon tunay na pag-ibig. Ipinaliwanag niya na ang pag-ibig ay hindi basta-basta ginagawa ng isang tao, ito ay isang bagay na nahuhulog sila. Tanong ni Masaaki, nagtatanong kung ano ang kinalaman ng pag-ibig sa kudo. Bilang tugon, tinanong ni Masaaki kung 9 love na ba siya. Nang hindi sumagot si Sho, sinabi sa kanya ni Masaaki na nangangahulugang malayo pa siya sa pag-unawa sa core ng kudo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Masaaki na ang perpektong mindset para sa kudo ay isa sa kompletong pagpuksa sa ego. Sinabi niya na dapat nilang talikuran ang makamundong pagtutok sa simpleng pagpindot sa target at sa halip ay yakapin ang mas malalim na kahulugan sa likod ng sining. Matapos marinig iyon, humakbang pasulong ang kapitan, na sinasabi na kapag naiisip niya si Noririn ay pumapasok siya sa isang estado ng pagkasira ng ego at pinapayagan niya si Masaaki na turuan si Noririn. Maya-maya,
Umalis ang grupo sa dambana. Napag-usapan nila kung paanong ang ikalawang kalahati ay isang normal na pagsasanay lamang. Ang sabi ni Minato, matagal na siyang hindi nakapag-group practice. Tinanong ni Kaito kung baguhan pa ba siya, na sinagot ni Minato na palagi siyang ganyan. Inamin ni Minato na hindi pa rin gumagaling ang target panic niya kaya nadadala siya. Ang mga lalaki ay nakatayo sa isang pabilog habang sinasalamin ni Minato ang mga salita ni Masaaki. Napagtanto niya na kapag siya ay kumuha ng isang shot, sa tingin niya ito ay mahusay at binalikan ito. Sa ibang pagkakataon, nakatanggap si Masaaki ng isang tawag sa telepono na nagpapaalam sa kanya na hindi maaaring magpatuloy si Noririn dahil sa kanyang busy na schedule.